Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1061-67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matagal nang hindi nagkita, Little Kane. Si Francis ay lumitaw sa himpapawid sa itaas ng lungsod at tumingin sa gwapong kabataan na may maikling buhok sa harap niya. Matapos makapasok sa Mystic Light Realm, sa wakas ay nagawa ni Kane na alisin ang mga epekto ng Immortal Springs Wine at ng Everlasting Appearance Grass, kaya nagawa niyang makatakas sa pagkakaroon ng katawan ng isang bata. Francis, nililigawan mo si kamatayan. Nagsalubong ang kilay ni Kane. Naglakas loob pa rin si Francis na tawagin siyang Little Kane. Siya ay isang demigod sa kanyang nakaraang buhay, at kahit ngayon, siya ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Ang kasalukuyang cultivation ni Francis ay nagulat kay Kane. Hindi niya inaasahan na maaabot ni Francis ang Mystic Light Realm ng napakabilis pagkatapos muling mag-cultivate. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga unang yugto ng Mystic Light Realm at ang mga huling yugto ng Mystic Light Realm ay napakalaki. Si Kane ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm, at nagagamit na niya ang isang tipak ng Divine Power. Marami rin siyang lihim na pamamaraan sa kanyang memorya. Talagang may kakayahan siyang lumaban sa isang sagradong hari. Whoosh! Whoosh! Ang ikasyam na prinsipe, Angelica, at Godfrey ay lumitaw sa malapit. Godfrey! Hindi ko inaasahan na darating ka rin. Bahagyang nagulat si Kane. Umalis si Godfrey sa True Martial Sacred Land ng kalahating taon ng mas maaga kaysa sa kanya, at kasama na niya ngayon si Francis. Kane. Bulalas ng Ninth Prince at Sacred Lord Blackiron. Kapag binanggit ng isa ang pangalang ito, maaalala ng lahat si Demigod Kane, na dating sikat sa buong kontinente. Itong si Kane na nasa harapan nila ay dumating sa larangan ng digmaan ilang buwan na ang nakakaraan at pumatay ng mga hindi tao sa galit na galit upang makakuha ng mga puntos sa digmaan. Ang kanyang lakas ay nagpalabas pa ng isang hindi tao na sagradong hari. Nag-away ang dalawa, at napilitang umatras si Kane. Demigod Kane. Natigil ang tingin ni Queen Lee habang nakatingin sa gintong figure sa kalangitan. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Paano nauugnay si Francis kay Kane? Natigilan ang ikasyam na prinsipe. Sa hitsura nito, narito si Kane upang manggulo para kay Francis. Hihihi. Alam talaga ni Francis kung paano manggulo saan man siya magpunta. Sinaktan pa niya si Kane. Naging masaya ang ika-13 prinsipe. Natuwa rin si Sacred Lord Blackiron at naghintay na panoorin ang palabas. Kane, ako ang bumuhay sa iyo. Paano mo ako mapaghihiganti? Tanong ni Francis na may kalmadong ekspresyon. Ano? Binuhay ni Francis ang Demigod Kane. Ang dalawang prinsipe, ang Sacred Lord Blackiron, si Queen Lee, at ang lahat ng iba pang miyembro na naroroon ay huminga ng malamig sa gulat. Ang mga 3-star powers at maging ang 4-star powers ay nagulat sa muling pagpapakita ni Kane sa Continent Zone, at hindi nila alam na ang Demigod Kane ay muling binuhay ni Francis. Ito ay talagang nakakagulat na balita. Buhayin mo talaga ako, pero... Sabay na nagsalubong ang mga kilay ni Kane. Ang dahilan kung bakit kinasusuklaman niya si Francis ay dahil inalipin siya ng huli habang siya ay mahina. Pagkatapos ay ginamit siya ni Francis habang siya ay inalipin. Nakuha rin ni Francis ang kanyang demigod na ulo at demigod na dugo. Kinailangan ding lumaban ni Kane laban sa emperador ng kamatayan at muntik ng mamatay. Ano pa kaya ang mararamdaman ng isang demigod kapag inalipin ng langgam? Noong ako ang iyong Panginoon, binigyan kita ng hindi mabilang na mga mapagkukunan. Nakumpleto ni Francis ang pangungusap ni Kane. Ikaw. Agad na nagalit si Demigod Kane at naglabas ng nakakatakot na pressure na halos ganap na nagyelo sa langit at lupa. Gaya ng inaasahan, maaaring ipadama sa kanya ng dati niyang amo ang pagkasuklam kahit saan at anumang oras. Sinabi ni Francis ang kanyang kahihiyan sa harap ng lahat. Natarante ang mga miyembro ng dalawang grupo sa ibaba. Ang pag-iisip lamang na alipinin ang isang taong dating demigod ay hindi kapanipaniwala. Dati si Francis ang master ni Kane. Si Angelica at Queen Lee ay natigilan.
Hindi nila akalain na ang kayamanan ni Francis sa Demigod Forgotten Garden ay napakalaki. Sa halip na buhayin lamang ang Demigod Cain, nagawa pa ni Francis na alipinin siya. Sa wakas ay naunawaan na ng lahat kung bakit kinasusuklaman ni Cain si Francis ngayon. Boom! Ang katawan ni Cain ay kumikislap na may gininto ang liwanag, at ang mahiwagang gininto ang anting-anting ay pumuno sa hangin at naglabas ng malakas na pisikal na puwersa. Cain, sigurado ka bang gusto mo akong patayin? Tanong ni Francis nang gagawa na si Cain ng aksyon. Huwag mong isipin na saktan si Brother Francis. Agad na dumating si Angelica sa tabi ni Francis. Ang lilang liwanag ay kumikinang sa paligid ng kanyang puting nyebe na balat habang inilalabas niya ang presyon ng kanyang malakas na bloodline. Ang kalapit na Heaven-Earth Yuan Chi ay nagsimulang magtipon sa isang bagyo, at lahat ng mga eksperto sa malapit ay naramdaman ang kanilang mga bloodline at si True Yuan ay nanginginig. Angelica, bumalik ka. Agad na tumawag ang ika-13 prinsipe. Walang makapaglalarawan kung gaano kasaya ang ika-13 prinsipe nang malaman niyang may alitan sa pagitan ni Cain at Francis, ngunit sa mismong pag-atake ni Demigod Cain, sumugod si Angelica. Sa kabilang banda, hindi rin alam ng Ninth Prince kung ano ang gagawin. Una, hindi niya matulungan si Francis gamit ang kanyang kapangyarihan. Pangalawa, baka masaktan niya ang isang demigod. Sa oras na iyon, kahit na ang mga imperial ay hindi makapagliligtas sa kanya. Hindi rin kumikibo si Sacred Lord Griffin. Hindi siya nangahas na. Ang mga demigod ay ang pinakamalakas na eksperto sa zona ng kontinente. Kahit ang Grand Imperial Hall ay hindi siya papayag na saktan ng isang demigod. Bagamat si Cain ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, siya ay isang nabuhay na demigod, kaya malamang na makakabawi siya sa kanyang peak sa lalong madaling panahon. Itong bloodline. Ininspeksyon ni Cain si Angelica sa gulat. Maging siya ay naapektuhan ng bloodline sa loob ng katawan ni Angelica. Kung tama siya, ang bloodline na ito ay mula sa spiritual race, ika-19 na pwesto sa 10,000 ancient races. Hindi maiwasan ni Cain na tumingin kay Francis ng may paninibugho. Isang babaeng may napakagandang bloodline ang nangahas na ipagsapalaran ang kanilang sarili para kay Francis. Paano kung patayin kita? Umungol si Cain habang naglalabas siya ng pisikal na puwersa patungo kay Francis na maaaring sugpuin ang kalangitan. Hehe, Cain, huwag kang magmadali. Hindi naman ganoon kalaki ang awayan natin. Ano ang mapapala mo sa pagpatay sa akin? Tumawa si Francis habang pinapaikot niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Weng boom! Boom! Sa sandaling ito, isang layer ng madilim na dilaw na sacred light ang kumikinang sa paligid ni Francis. Physical Force Lightning Domain. Nagpakawala si Francis ng malakas na kidlat kasabay ng presyon ni Cain, na sumasakop din sa langit at lupa. Si Cain, na biglang sumugod sa domain ni Francis, ay napigilan sa isang tiyak na antas. Pagkatapos ay pinaikot ni Francis ang kanyang Earth of Wind Lightning upang mapataas ang kanyang depensa. Sa kabilang panig, itinulak ni Angelica ang kanyang palad, at isang alon ng lilang liwanag na nagpapalabas ng nakakatakot na Yuan Chi ang bumaril patungo kay Cain. Emph! Malamig na tumawa si Cain habang ang mga gintong anting-anting sa kanyang katawan ay naglabas ng alon ng kidlat at hinaranggan ang opensa ni Angelica. Ang bloodline ng spiritual race ay talagang nakakatakot, ngunit ang mga pamamaraan at diskarte ni Cain ay napakalalim. Nagsagupa ng dalawang nakakatakot na pisikal na puwersa at naging sanhi ng pagyanig ng buong langit at lupa. Ang mga bitek ay lumitaw sa kalawakan mismo. Anong kapangyarihan? Naramdaman ng mga tao sa ibaba ang panginginig ng kanilang mga katawan at mga bloodline dahil sa pressure. Boom! Napaatras si Francis ng ilang daang hakbang bago nagawang patatagin ang sarili. Nalinang mo ba ang Golden Kun Sacred Lightning Body? Natigilan si Cain. Si Demigod Cain ay isang body strengthener sa kanyang nakaraang buhay, at pagkatapos na mabuhay muli, pinili niyang tumuon muli sa pagpapalakas ng katawan. Marami pa siyang nagawa sa yugtong ito kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, sa puntong ito, nagawang harangin ni Francis ang kanyang pisikal na puwersa sa pamamagitan ng pag-asa din sa kanyang sariling pisikal na kapangyarihan. Agad na naisip ni Cain ang kasanayang nakuha ni Francis sa Heaven's Legacy City ang Golden Kun Sacred Lightning Body.
Hindi inaasahan ni Kane na maaabot ni Francis ang ganoong kataas na antas sa Golden Kun Sacred Lightning Body sa loob ng 10 taon. Paano naging posible iyon? Kahit si Demigod Kane ay nilinang lamang ang kanyang Golden Kun Sacred Body hanggang sa ika-6 na antas. Higit pa rito, masasabi niya na nilinang din ni Francis ang 5 Elemental Wind Lightning Technique dahil sa Physical Force Lightning Domain na ginamit ni Francis. Kane, lalo ka lang humihina sa edad. Ano ang silbi ng pagpatay sa akin? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit mabilis kong nalilinang ang Golden Kun Sacred Lightning Body? Isang tusong ngiti ang ipinakita ni Francis. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay isang baitang na mas mataas kaysa sa Golden Kun Sacred Body, ngunit ang bilis ng pag-usad ni Francis ay nakahabol pa rin kay Kane. Huminto si Angelica sa pag-atake matapos makitang tumigil din si Kane. Pagkatapos ng lahat, kahit na ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, maaari lamang niyang pigilan si Kane sa ilang sandali. At saka, mukhang hindi nag-aalala si Francis, kaya nag-relax din si Angelica. Mayroon kang karne, ngunit mas mataas ang kalidad. Gumagalaw ang puso ni Kane. Nang sundan niya si Francis, nakakuha siya ng maraming laman na naglalaman ng orihinal na pinagmumula ng langit at lupa. Ang laman na ito ay gumaganap ng mahalagang bahagi sa pagbawi ng kanyang lakas, ngunit ang karne noon ay walang silbi para kay Kane ngayon maliban kung si Francis ay may karne na mas mataas ang kalidad. Hindi maisip ni Kane kung paano nagkaroon ng mga mapagkukunang ito si Francis, ngunit siya lang ang kasama nito. Upang ipakita na ako ay tapat at dumating na may mabuting hangarin, maaari muna akong magbigay sa iyo ng ilang magagandang benepisyo. Bahagyang ngumiti si Francis at nagsalita habang iniaabot niya ang isang interspatial na singsing. Si Kane ay nasa kalahating paniniwala at kalahating pagdududa nang kunin niya ang interspatial na singsing na ibinigay sa kanya ni Francis. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang divine sense dito habang pinapanatili pa rin ang estado ng kanyang Golden Kun Sacred Body. Ito ay natigilan si Kane, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Francis. Anong nasa loob? Narinig kong may sinabi si Senior Kane tungkol sa laman. Lahat ng tao sa lungsod ay gustong malaman kung ano ang nasa interspatial ring na maaaring mabigla sa isang taong dating demigod. Marahil mayroong isang walang katulad na kayamanan doon. Ang kasakiman ay lumitaw sa mga mata ng ika-13 prinsipe habang nakatitig sa interspatial na singsing. Imposibleng maalis ito kay Kane, ngunit tiyak na may higit na kayamanan si Francis. Kung hindi, hindi niya ito ibibigay sa isang pagalit na dating demigod ng ganoon kadali. Sacred Lord Black Iron, naniniwala ako na ang Nine Darkness Palace ay magiging interesado sa kung ano ang nasa loob ng interspatial ring na iyon. Nagsimulang mag-message ang 13th Prince at Sacred Lord Black Iron sa isa't isa. Ngumiti si Francis nang may kumpiyansa. Mayroon siyang isang earth-shattering raging bull sa loob ng interspatial ring. Ang bloodline ng earth-shattering raging bull ay mas malakas pa kaysa sa bloodline ng Golden-Winged Scarlet Tiger. Higit pa rito, ang kabuoang lakas ng earth-shattering raging bull ay napakataas. Maraming enerhiya ang nakapaloob sa kanila. Ang laman ng earth-shattering raging bull ay naglalaman ng elemento ng earth, kaya't si Francis ay nagpakawala ng mabangis na pag-atake laban sa earth-shattering raging bulls at walang pakialam sa kanilang mga casualty dahil magagamit lang niya ang mga ito bilang mga mapagkukunan. Hanggat maaari silang makipag-ayos, ayos lang. Ayaw ni Francis na harapin ng sabay-sabay ang Nine Darkness Palace at Kane. Gayunpaman, nagulat si Francis sa nabigla na ekspresyon ni Demigod Kane. May ibang gamit ba ang laman ng earth-shattering raging bulls na hindi niya alam? Isa ito sa 10,000 ancient races, at very concentrated ang bloodline nito. Ito ay may isang malaking halaga ng dugo essence, na maaaring magamit upang mabawi ang aking kapangyarihan sa linya ng dugo. Ang pangunahing bagay ay ang laman ng earth-shattering raging bull na ito ay nagliliwanag ng isang bungkos ng pinagmula ng mga sinaunang. Malungkot ang ekspresyon ni Kane. Nagising niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, kaya malinaw na alam niya kung ano ang kritikal na punto ng pagiging isang Diyos. Eksaktong iniisip niya kung paano makukuha ang pinagmula ng mga sinaunang tao, ngunit ang laman ng halimaw na ito na ibinigay ni Francis sa kanya ay naglalaman ng isang tipak ng pinagmula ng mga sinaunang tao.
Francis, dahil napakatapat mo, maaari tayong mag-usap ng mga bagay-bagay. Itinago ni Demigod Kane ang kanyang aura habang kumalma ang kanyang ekspresyon. Sa katunayan, hindi masyadong malaki ang awayan sa pagitan nila, at ngayon, matutulungan siya ni Francis na makapasok sa Heavenly Divine Realm. 1062. Francis, dahil napakatapat mo, maaari tayong mag-usap ng mga bagay-bagay. Itinago ni Demigod Kane ang kanyang aura habang kumalma ang kanyang ekspresyon. Sa katunayan, hindi masyadong malaki ang awayan sa pagitan nila, at ngayon, matutulungan siya ni Francis na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Bakit kailangang patayin ni Kane si Francis? Ang kanyang pinakamalaking hiling ay malampasan ang kanyang nakaraang buhay at maging isang Diyos. Ang kaharian ng mga Diyos ay isang bagay na nilalayo ng lahat ng mga eksperto sa zona ng kontinente. Kaya nilang gawin ang lahat para dito. Hindi mabilang na mga eksperto sa Mystic Light Realm ang napigilan ng hadlang na ito. Ni hindi man lang nila mahawakan ang pinto nito. Ang hindi mabilang na mga demigod ay nanatiling stagnant sa loob ng 12-dosenang milenyo at hindi makalusot. Tila, ang huling Diyos mula sa zona ng kontinente ay lumitaw higit sa 100,000 taon na ang nakalilipas. Kapag ang isa ay nakalusot sa Heavenly Divine Realm, ang kanilang habang buhay ay magbabago ng ilang dosenang beses. Ang pinakamahalaga, makapasok sila sa gitna ng Fan Universe, ang Realm of Desolate Gods. Tila, nandoon ang lahat. Mayroong mga higanting libu-libong yarda ang taas, ang Ancient Golden Crow na nagsupply ng liwanag at init sa Fan Universe, ang Heaven's Legacy Race na di umano ay nawala, ang mga ipinagbabawal na pag-iral tulad ng Ancient Warlock Race, at ang natatanging 8 Great God Eyes. Whoosh! Nayanig ang isipan ng hindi mabilang na mga eksperto sa lungsod. Ang Demigod Kane na kinasusuklaman lang si Francis ay kumilos na ngayon sa isang napaka-friendly na paraan. Ano ang nasa interspatial ring na iyon para maakit nito ang isang taong dating demigod? Maging ang ikasyam na prinsipe, Godfrey, Sacred Lord Griffin, at ang kumpanya ay labis na interesado at gustong tanungin si Francis kung ano iyon. Paano naging ganito? Natigilan ang ika-13 prinsipe. Ganun na lang sumuko si Kane. Kahit na ang mga item sa interspatial ring ay napakabihirang at nakatutokso, maaaring patayin ni Kane si Francis at kunin ang lahat. Bakit hindi iyon ginawa ni Kane? Ano ang nilalaman ng interspatial ring? Bumagsak ang puso ng ika-13 prinsipe habang sina Francis at Kane ay tila malapit ng magsama. Angelica, umalis na tayo. Agad na sabi ng ika-13 prinsipe. Naiwan ako. Sabi ni Angelica nang hindi man lang tumitingin sa ika-13 prinsipe. Ikaw. Ang ika-13 prinsipe ay labis na nadismaya at may gustong sabihin, ngunit hindi niya ginawa. Napakalinaw na sina Angelica at Quinley ay nakatayo sa gilid ng ika-9 na prinsipe, at ngayon ay nakikipagtulungan si Kane kay Francis. Ang pagpapakawala ng kanyang galit dito ay magdudulot lamang ng gulo sa kanyang sarili. Tara na. Pinandilatan ng ika-13 prinsipe si Francis at umalis kasama ang mga miyembro ng kanyang grupo. Pagkatapos ay bumaba si Kane sa lungsod. Natigilan ng iba pang miyembro nang makita nila sina Francis at Kane na pumasok sa isang bulwagan. Ang halimaw na ibinigay mo lang sa akin ay ang earth-shattering raging bull mula sa 10,000 ancient races. Tanong ni Kane. Ang earth-shattering raging bull sa loob ng interspatial ring ay naglalaman ng napakadalisay na sinaunang aura at bloodline, na para bang ito ay mula pa noong sinaunang panahon. Gayunpaman, paano ito naging posible? Kahit na ang mga sinaunang sukat sa loob ng zona ng kontinente ay hindi maaaring magkaroon ng gayong mga nilalang maliban kung ito ay ang Desolate Realm of Gods. Walang sinabi si Francis. Kalmado lang siyang tumingin kay Kane. Magkano pa ba ang laman na ito? Masasabi ni Kane na walang sasabihin si Francis mula sa kanyang ekspresyon. Si Kane ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa tanong na iyon, kaya tinanong niya ang kanyang susunod. Napakahirap makuha ang laman na ito. Naniniwala akong alam mo rin iyon. Nagsimulang mag-isip si Francis. Sa una ay bibigyan lang niya si Kane ng isang grupo ng mga mapagkukunan, ngunit tila minamaliit niya ang halaga ng laman ng earth-shattering raging bull. Kung ganoon nga, kailangan niyang pag-isipang mabuti. Magsalita ka. Ano pang mga bagay ang gusto mo?
Nagdilim ang ekspresyon ni Kane. Alam niya na sinusubukan lang ni Francis na makipag-ayos, ngunit pagkatapos suriin ang laman ng earth-shattering Raging Bull, alam niya na talagang mahirap makuha ang mga ito. Nine Darkness Palace. Direktang sabi ni Francis. Imposible. Hindi ko kakayanin ang Nine Darkness Palace kahit nasa tuktok na ako. Agad na tumanggi si Kane. Kahit na siya ay nasa larangan ng digmaan, narinig niya ang hidwaan sa pagitan ni Francis at Nine Darkness Palace. Ayon sa kanyang alam, ang Nine Darkness Palace ay dating isang 4-star power na bumaba sa 3 bituin, ngunit mayroon pa rin silang kahit isang demigod expert. Sa wakas ay nabuhay muli si Kane. Kung nakipaglaban siya ngayon sa Nine Darkness Palace, ito ay katulad ng pagtulak sa sarili sa isang fire pit. Hinangaan ni Kane ang katotohanan na si Francis ay maaaring magdulot ng napakaraming problema. Noon, nasaktan niya ang Emperor of Death, at ngayon ay nasaktan pa niya ang Nine Darkness Palace na mayroong kahit isang demigod expert. Hindi ko hinihiling sa iyo na patagin ang Nine Darkness Palace. Kailangan mo lang akong tulungan sa kritikal na sandali, at bibigyan kita ng kaukulang mga mapagkukunan ayon sa kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay mo sa akin. Sinabi ni Francis ang kanyang iniisip. Nangangahulugan ito na hindi niya kailangang matakot kay Kane na magtago ng anuman o magpigil. Upang makakuha ng higit pang laman ng earth-shattering Raging Bulls, tutulungan ni Kane si Francis sa abot ng kanyang makakaya. Nagkatrabaho na sila noon kaya nagkakaintindihan sila. Deal. Nag-isip sandali si Kane bago pumayag. Walang problema sa kanyang pagtulong kay Francis hanggat hindi niya galitin ang demigod mula sa Nine Darkness Palace. Kung kumilos ang demigod mula sa Nine Darkness Palace, hindi lang tutulungan ni Kane si Francis. Kunin mo ito. Kung makatagpo ka ng anumang problema, ilagay ang iyong Mystic Light Sacred Power dito. Naghagi si Kane ng lumang square token kay Francis. Pagkatapos ng lahat, si Kane ay hindi maaaring manatili lamang sa tabi ni Francis at maging bodyguard niya magpakailanman. Gusto na ngayon ni Kane na magdulot ng gulo si Francis saan man siya magpunta. Agad na umalis si Kane. Ang enerhiya at kapangyarihan ng bloodline sa loob ng laman na ito ay maaaring magmulat ng bloodline sa loob ng aking katawan ng higit pa. Higit pa rito, itong pinagmula ng mga sinaunang. Dumating sina Angelica, Godfrey, Queen Lee, at kumpanya upang magtanong kay Francis pagkatapos umalis ni Kane. Gusto lang malaman ng lahat kung ano ang ibinigay ni Francis kay Kane. Sumagot si Francis na ito ay ilan lamang sa mga mapagkukunan na katulad ng Blood Essence Pill at Purifying Blood Sacred Spirit Pill. Siyempre, hindi alam ni Francis kung ilan sa mga tabletang iyon ang kayang gawin ng isang earth-shattering Raging Bull. Pagkatapos ay pumasok si Francis sa pag-iisa at walang nakitang iba. Brother Francis, I cheer kita. Sabi ni Angelica bago umalis. Naiintindihan niya kung anong uri ng mga kaaway ang kasalukuyang kinakaharap ni Francis. Si Angelica ay mayroon ding sariling mga problema. Kung siya ay sapat na malakas, walang makakapidyaw sa kanya, kahit na sila ay mga imperial. Sa makatuwid, kailangan din niyang linangin at dagdagan ang kanyang lakas. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata pagkatapos gamitin ang kanyang kaliwang mata upang suriin ang bulwagan. Walang mga kakaibang kaguluhan. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Francis ang lokasyon ng ika-13 prinsipe. Nagtakda siya ng Mark of the God Eye sa ika-13 prinsipe bago dumating si Kane. Napakapangit ng ekspresyon ng ika-13 prinsipe. Siya at ang kanyang grupo ay nasa isang bulubundukin pabalik sa kanilang kuta. Ngayong umalis na si Angelica, kailangan kong iulat ito sa Land Province War Hall at humingi ng reinforcement sa Sacred Lord. Galit na sabi ng ika-13 prinsipe. Ang Sacred Lord Black Iron, Nine Darkness Palace ay hindi dapat matakot kay Kane, na nasa huling yugto pa lang ng Mystic Light Realm, di ba? Pribado ang mensahe ng ika-13 prinsipe. Kailangan ko munang iulat ito sa upper echelon. Ang Sacred Lord Black Iron ay hindi nalinlang ng ika-13 prinsipe. Pagkatapos ng lahat, si Kane ay dating demigod. Bagamat siya ay lamang sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm ngayon, ang kanyang tunay na lakas ay hindi nasusukat. Higit pa rito, si Kane ay natukso ni Francis, at ang dalawa ay nagtutulungan ngayon.
Ang Nine Darkness Palace ay tiyak na hindi basta-basta babaliwilay ng isang bagay na maaaring makaakit kay Kane. Sino nandyan? Agad na itinaas ng Sacred Lord Blackiron ang kanyang ulo nang maramdaman niya ang mahinang alon ng mental energy. Ang kanyang mga yapak ay agad na natigil, at ang kanyang ekspresyon ay naging solemna. Isang malabong golden eye of heaven ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng grupo ng ika-13 prinsipe. Napapaligiran ito ng makulay na wind lightning, at mukhang walang emosyon. Tila umiral ito sa tabi ng langit at lupa habang malamig itong nakatingin sa ibaba. Ang mga ekspresyon ng ika-13 prinsipe at ang mga miyembro sa kanyang grupo ay kapansin-pansing nagbago nang tumangala sila sa langit sa gulat. Ang mata na iyon ay tila gininto ang mata ni Francis. Agad na bulalas ng ika-13 prinsipe. Francis, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang ika-13 prinsipe ay nagpabuga ng kanyang dibdib at umungal. Naisip niya na si Francis ay lihim na sumusunod sa kanila at nagtatago sa isang lugar habang ginagamit ang hindi kilalang eye bloodline technique na ito para takutin sila. Illusion Maze Domain. Isang misteryosong malamig na boses ang tumunog sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan. Weng whoosh. Ang malaking gininto ang mata ay naging walang limitasyong purple and gold mist na nagradiated ng nakakaakit na puwersa. 13th Prince, mag-ingat ka. Nagbabala kaagad ang Sacred Lord Blackiron. Natigilan ang ika-13 prinsipe. Hindi niya akalain na magiging matapang si Francis na talagang atakihin siya. Isang golden jade pendant na may dragon sa ibabaw nito ang lumitaw sa kanyang kamay, ngunit bago niya ma-activate ang kapangyarihan sa loob nito, ang kanyang mga mata ay naakit sa golden eye of heaven sa kalangitan. Ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa ibang dimensyon at ganap na naputol sa kanyang katawan. Maaaring pataasin ng eye of heaven ang lakas ng mga diskarte sa eye bloodline. Napakadali para kay Francis na kontrolin ang ika-13 prinsipe gamit ang kanyang illusion maze domain. Siyempre, ang Illusion Maze Domain ay isang area of effect eye bloodline technique. Lahat ng tao dito ay naapektuhan ng teknik na ito, ngunit ang ika-13 prinsipe ang pangunahing target ni Francis. Francis, anong lakas ng loob mong saktan ng isang prinsipe? Sa pagkakataong ito, siguradong patay ka na. Bilang miyembro ng Nine Darkness Palace, palaging iniisip ng Sacred Lord Blackiron kung paano magdudulot ng gulo para kay Francis, ngunit ngayon, bigla siyang nagpasya na atakihin ang isang prinsipe. Tiyak na hindi pakakawala ng mga imperial si Francis, at hindi napipigilan ng Grand Imperial Hall ang Nine Darkness Palace. Baka sila mismo ang gumawa ng aksyon laban kay Francis. Sinubukan ng Sacred Lord Blackiron ang kanyang makakaya upang labanan ang eye bloodline technique ni Francis habang naglalabas ng message talisman. Nakapaglaban lang ang Sacred Lord Black na bakal dahil ginagamit ni Francis ang kasanayang ito laban sa halos 40 eksperto. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang malamig na liwanag ang tumago sa kanyang dibdib. Paano ito posible? Ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng katawan ng Sacred Lord Blackiron ay malubhang nasugatan, at isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang katawan. Isinasantabi ang paggamit ng message talisman, hindi man lang niya maiikot ang kanyang mystic light sacred power. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa hangin at nawala sa isang iglap. Alab ng wind lightning eye. Ang malabong golden eye of heaven sa kalangitan ay nakalock sa Sacred Lord Blackiron at nagpakawala ng malakas na pag-atake. Boom! Sa sandaling ito, nagsimulang mag-alab ang buong katawan ng Sacred Lord Blackiron na may kulay purple na apoy ng soul. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob nito ay umagos at pinatay ang lahat ng nasa paligid niya. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagpakawala ng hindi mabilang na mga critical na strike sa mga vitals ng Sacred Lord Blackiron. Sa ilalim ng pinagsamang pagsisikap ni Francis at ng maliit na paws ang magnanakaw, napatay si Sacred Lord Blackiron, at ang iba pang miyembro ng grupo ay natulala pa rin at kontrolado ng Illusion Maze Domain ni Francis. 1063. Munting paws ang magnanakaw, ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Ang boses ni Francis ay tumunog sa kaluluwa ng munting paws ang magnanakaw. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang Shadowkill Imperial Dagger sa mga paa nito at naging isang streak ng dark silver light na kumikislap sa isang iglap.
Shoo! Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga miyembro ng grupo. Halos lahat ng hindi pa naging Sacred Lord ay agad na pinatay ng maliit na pasang magnanakaw. Isang malamig na punyal ang tumago sa puso ng ikalabintatlong prinsipe, at namatay ang ikalabintatlong prinsipe. Sirain ang mga katawan. Muling tumunog ang boses ni Francis bago dahan-daang nawala ang gininto ang mata sa kalangitan. Ang maliit na figure ng pasang magnanakaw ay nawala pagkatapos magawa ang lahat. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata sa loob ng secret hall. Namatay na siya sa wakas. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Walang makakaalam kung gaano kagulat si Sacred Lord Blackiron at ang ikalabintatlong prinsipe kung alam nilang nasa lungsod pa rin si Francis. Gayunpaman, hindi nila malalaman. Malamang hindi ako malalaman. Ginamit ni Francis ang Eye of Heaven para tingnan ang lahat. Walang ibang grupo sa loob ng ilang dosenang libong milya, at walang sinuman mula sa grupo ng ikalabintatlong prinsipe ang nakapagpadala ng anumang impormasyon. Gayunpaman, palaging may hindi inaasahan. Maaaring may mahanap ang mga eksperto sa Heavenly Divine Realm, o ang mga Divination Masters tulad ng Six Warlock Sage ay maaaring ma-divine ito. Gayunpaman, walang makakaalam na si Francis ang pumatay sa ikalabintatlong prinsipe kahit man lang sa maikling panahon. Sa makatuwid, kailangan ni Francis na gamitin ang oras na ito para dagdagan ang kanyang lakas. Bagamat pumayag si Kay na tulungan si Francis, ito ay bahagyang dahil hindi kumpiyansa si Kay na kaya niyang patayin si Francis. Kung si Francis ay patuloy na nagsusuplay ng mga mapagkukunan kay Kane ngunit hindi siya lumakas, naniniwala siya na papatayin pa rin siya ni Kane sa huli. Sa makatuwid, ang tanging paraan upang mabuhay at maprotektahan ang kanyang sarili ay upang linangin at maging mas malakas. Whoosh! Si Francis ay lumitaw sa Misty Spatial World, at ilang sinaunang bihirang mapagkukunan ay lumitaw sa kanyang kamay. Kabilang sa mga ito ang Earth Elemental na mga bato at damo mga samsam ng digmaan na nakuha pagkatapos masakop ang Earth-shattering Raging Bulls Race. Ang mga halamang gamot at mineral sa loob ng Ancient Dream Realm ay nakatulong ng malaki sa Earth of Wind Lightning ni Francis. Sa dami ng mga mapagkukunang nagamit na ni Francis, ang kanyang Earth of Wind Lightning ay maaaring umabot na sa mga unang yugto, ngunit pinigilan ito ni Francis upang patuloy na palakasin ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Gusto man niyang dagdagan ang lakas, hindi niya ito mamadaliin. Hindi nagtagal ay bumalik ang maliit na pasang magnanakaw at tumalon sa Misty Spatial World. Meow meow. Iniulat ng maliit na pasang magnanakaw ang misyon kay Francis at hiningi ang gantimpala nito. Naging mas malakas ka, sabi ni Francis. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumamit din ng maraming mapagkukunan, at nakita ni Francis ang ebolusyon nito. Ang maliit na pasang magnanakaw ay walang bottleneck. Hanggat mayroon itong mga mapagkukunan, maaari itong maging mas malakas. Dahil kinuha nila ang isang kuta, walang aksyon na gagawin ng ilang sandali. Sa makatuwid, si Francis at ang maliit na pasang magnanakaw ay nanatili lamang sa Misty Spatial World at ginamit ang mga extinct resources ng Ancient Dream Realm para linangin at maging mas malakas. Ang kakayahan ng pagdoble ng misteryosong gininto ang bola ay nagbigay daan kay Francis na patuloy na makagawa ng mga mapagkukunan, ngunit ang epekto nito ay bababa pagkatapos gamitin ito ng sobra. Kumalat pagkalipas ng 10 araw ang balita tungkol sa pagkamatay ng ikalabintatlong prinsipe sa larangan ng digmaan. Isang late-stage na Mystic Light Realm Sacred Lord at ilang imperial ang personal na pumunta sa larangan ng digmaan para alamin kung ano ang nangyari. Ayon sa mga miyembro sa lugar ng ikalabintatlong prinsipe, ang ikalabintatlong prinsipe ay pumunta sa lugar ng ikasyam na prinsipe ngunit hindi na bumalik. Sa katunayan, ang grupo ng ikalabintatlong prinsipe ay kasama na ang grupo ng ikasyam na prinsipe bago ang isang aksidenteng nangyari sa ikalabintatlong prinsipe. Sa makatuwid, ang grupo ng ikasyam na prinsipe ang pinakakainahinala. Gayunpaman, ang Sacred Lord Griffin, isang upper echelon ng Grand Imperial Hall, ay naruroon sa grupo ng Ninth Prince. Nangangahulugan ito na hindi maaaring ang grupo ng Ninth Prince ang pumatay sa ikalabintatlong prinsipe. Bukod dito, alam ng lahat ang tungkol sa away ni Francis at ng ikalabintatlong prinsipe.
Kung magsasama sina Francis at Godfrey, madali nilang mapapawi ang grupo ng ika-13 prinsipe. Sa araw na iyon, sina Francis at Godfrey ay parehong nanatili. Sabi ng Sagradong Panginoon Griffin. Hindi niya pinoprotektahan si Francis o Godfrey, nagsasabi lang siya ng totoo. Ngunit dumating si Senior Kane noong araw na iyon. Sabi ng isang Peak Emperor sa grupo sa tahimik na boses. Kane. Marahan na bulungan ang mga nanggaling sa Land Province War Hall. Si Kane, na dating demigod, ay talagang may kakayahang pumatay sa maagang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords, ngunit bakit gusto niyang patayin ang grupo ng 13th Prince? Ang huling yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord mula sa Land Province War Hall at ang mga Imperial ay umalis sa lungsod ng 9th Prince na walang sagot sa kanilang tanong. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa salarin. Siyempre, hindi rin nila maibubukod ang posibilidad na ang grupo ng ika-13 prinsipe ay napatay ng mga hindi tao. Bumalik si Francis sa kanyang bulwagan pagkatapos umalis ang mga tao mula sa Land Province War Hall at nagpatuloy sa paglilinang. Buti na lang wala silang nahanap. Si Francis ay masyadong tamad na magmalasakit kay Kane. Naniniwala siyang walang mangyayari kay Kane. Hindi ko akalain na papatayin ang kapatid na si 13th Prince. Natigilan ang ika-9 na prinsipe. Bagamat ito ay magandang balita sa kanya, gusto rin niyang malaman kung sino ang nakakaalam tungkol sa mga track ng ika-13 prinsipe at nagawang patayin ang kanyang buong grupo nang hindi man lang sila pinapayagang magpadala ng mensahe. Ang balita ng grupo ng ika-13 prinsipe na minasacre sa larangan ng digmaan ay agad na kumalat sa buong Lord Dynasty at lumikha ng mga talakayan ng lahat ng uri. Kailangang malaman ng isa na ang mga miyembro ng grupo ng ika-13 prinsipe ay pawang mga miyembro ng Upper Echelon o mga henyo ng malalaking puwersa, at ang Sacred Lord Black Iron ay isa sa mga elder ng Nine Darkness Palace. Ang ika-13 prinsipe mismo ang may pinakamaraming suporta mula sa iba't ibang puwersa sa lahat ng mga prinsipe. Matapos marinig ng Sacred Emperor at Empress ang balitang ito, sila ay nagalit at nagpadala ng maraming ekspertong imperial sa mga frontline upang alamin kung ano ang nangyari. Nangangahulugan ito na mas maraming malalakas na tao ang nagsimulang lumitaw sa larangan ng digmaan. Napagtanto ng mga hindi tao na ang mga tao ay biglang nadagdagan ang kanilang mga puwersa, at ginawa nila ang parehong bagay. Nagpadala sila ng mas maraming eksperto sa larangan ng digmaan, at ang digmaan ay naging mas matindi. Ang Upper Echelon ng Land Province War Hall ay nagtungo din upang hanapin si Kane, ngunit hindi pa rin sila nakarating sa conclusion. Ang lakas ni Kane ay tumaas dahil sa laman ng earth-shattering Raging Bull na ibinigay sa kanya ni Francis, at napatay niya ang malaking bilang ng mga kaaway, na nagpagalit sa mga hindi tao. Sa wakas ay lumitaw ang Sacred King sa larangan ng digmaan. Sa kuta ng ika-9 na prinsipe, halos lahat ng pangkat ng tao noon pa man ay nagtipon dito. Magpatuloy sa pagsusulong. Nagsimulang pumasok ang lahat sa war zone. Sina Francis at Angelica ay nagtutulungan habang si Queen Lee ay sumali sa grupo ng ika-9 na prinsipe at pinoprotektahan ang kanyang kaligtasan. Sa kabilang banda, nag-iisang nagtrabaho si Godfrey. Ang mga hindi tao ay inihanda at ipinadala sa isang huling yugto ng Sacred Lord. Nakilala ng Sacred Lord na ito sa huling yugto si Godfrey, at nag-away sila. Sa huli, ang huling yugto na Mystic Light Realm Sacred Lord ay natalo at tumakas. Agad na tumaas ang mga war point ni Francis at Godfrey pagkatapos nilang sakupin ang dalawang kuta. Ang mga war point ni Godfrey ay tumaas sa pinakamataas na 1,000 sa Land Province Warboard habang si Francis ay umabot sa ikatlong pwesto. Inilipat ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa loob ng Misty Spatial World at nagsimulang mag-multitask. Pagkatapos ng ilang buwan ng paglilinang at malaking halaga ng mga mapagkukunan, ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay pinagsama ang sarili sa mga unang yugto ng Earth of Wind Lightning. Ang pag-unlad ng kanyang soul intent ay medyo mabagal. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan na tumulong sa kaluluwa ay napakabihirang maging sa Ancient Dream Realm.
Ginamit ni Francis ang misteryosong ginintoang bola upang patuloy na i-duplicate ang mga sinaunang damo, tulad ng Spirit Gathering Soul Refining Grass, ngunit ang epekto nito ay nabawasan ng husto pagkatapos ng patuloy na pagkonsumo. Kung ang soul intent ko ay umabot sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm, maaari kong subukang i-duplicate ang isa sa replica na God-slaying arrows. Sinuri ni Francis. Siyempre, hindi siya lubos na nakakasigurado na madodoble niya ito, at ang enerhiyang naubos ay magpapahina kay Francis kung magagawa niya. Sa kabuuan, si Francis ay may isang panandaliang layunin, at iyon ay ang maging mas malakas hanggang sa maduplicate niya ang substandard na God-slaying arrows. Ang substandard na God-slaying arrows ay nagbigay ng kakila-kilabot na pinsala sa late stage na Sacred Lords, at maaari pa nilang bantaan ang Sacred Kings. Si Francis ay may isa pang substandard na God-slaying arrow, at hindi niya ito magagamit dahil, kung gagawin niya ito, hindi niya ito maduplicate sa hinaharap. Biglang nakaramdam ng kaguluhan si Francis sa labas ng mundo at agad na umalis sa Misty Spatial World. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng mga layunin at batas ang bumaba sa paligid niya. Ang kapangyarihang ito. Baka ito ay isang sagradong hari. Agad na sumigaw si Francis dahil sa gulat. Isang sagradong hari ng lahi ng Sirena ang lumalaban kina Godfrey, Angelica, at Sacred Lord Griffin. Ito ang teritoryong kinuha ng ikasyam na prinsipe. Marami pang grupo dito, at 3 pang Sacred Lords ang naruroon bukod sa grupo ng 9th Prince. Gayunpaman, ang mga normal na Sacred Lord ay hindi nakasali sa isang labanan laban sa isang Sacred King. Hindi ko inaasahan na maaakit natin ang isang hindi tao na sagradong hari ng ganoon kabilis. Nakaramdam si Francis ng isang solemn na nakapaligiran. Ang hindi tao na tinutukoy ay ang Sacred King Roaring Sky mula sa non-human Warhol. Marahil ay mas binigyan ng importansya ng mga hindi tao ang grupo ng 9th Prince pagkatapos matalo ang Sacred Lord Myriad Forms at Sacred Lord Sky Trampler, at isa pang hindi tao na Sacred Lord ang natalo rin ni Godfrey kanina. Pang! Boom! Kasabay ng isang alon ng mapangwasak na kapangyarihan, ang Sacred Lord Griffin, Godfrey, at Angelica ay natalo. Umalis. Agad na umatras. Agad na nagutos si Sacred Lord Griffin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Sacred Lords at Sacred Kings ay napakalaki. Hindi ito may kukumpara sa pagkakaiba ng isang maagang yugto na Sacred Lord at isang late stage na Sacred Lord. Kahit na kayang talunin ni Godfrey ang isang huling yugto na Sacred Lord ng mag-isa, silang 3 na pinagsama ay hindi tugma para sa Sacred King Roaring Sky. Kayong lahat, umatras. Agad na utos ng 9th Prince. Isang pag-iisip lamang mula sa Sacred King Roaring Sky ay maaaring pumatay ng sino mang hindi isang Sacred Lord. Ang natitira sa likod ay ganap na walang silbi. Lalakad lang sila patungo sa kanilang sariling kamatayan. Whoosh! Pinaikot ni Francis ang Sacred Lightning Body at lumipad gamit ang kanyang Lightning Wings Flying Technique. Umalis na kayo. Pipigilan natin siya sa ngayon. Sabi ni Francis. Agad namang tumango sina Sacred Lord Griffin at Angelica. Ang Sacred King Roaring Sky ay mas mabilis kaysa sa grupo, kaya kung gusto nilang umatras, atras sila mula sa isang Sacred King. Kinailangan ng isang tao na manatili sa likuran at pigilan ang Sacred King Roaring Sky. Masyado kang mayabang. Kaya nga pinapunta ako ng upper echelons dito para lipulin ang lahat ng mga Sacred Lord na naruroon. Hindi napigilan ng Sacred King Roaring Sky na mapangiti. Sa katotohanan, itinuring ng mga hindi tao ang war zone ng ikasyam na prinsipe sa parehong antas ng Cain hindi lamang dahil napakaraming Sacred Lords. Ito ay higit sa lahat dahil ang mga tagapagmana ng spiritual race bloodline at kapangyarihan ng evil god ay naruroon. Ang pagpatay kina Angelica at Godfrey ay ang lihim na gawain na ibinigay ng mga nakatataas na echelon sa Sacred King Roaring Sky. 1064. Masyado kang mayabang. Kaya nga pinapunta ako ng upper echelons dito para lipulin ang lahat ng mga Sacred Lord na naruroon. Hindi mapigilan ng Sacred King Roaring Sky na mapangiti habang nakatingin sa 2 early stage na Mystic Light Realms at sa 2 initial stage na Mystic Light Realms na nasa harapan niya.
Kahit na sina Godfrey at Angelica ay kabilang sa apat na Sacred Lords na ito, ang kanilang cultivation ay masyadong mababa, kaya hindi nila nagawang gamitin ang buong potensyal ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Kaya, hindi sila ang kalaban ni Sacred King Roaring Sky. Ngayon, ang may-ari ng spiritual race bloodline at ang tagapagmana ng evil god ay papatayin niya. Si Francis, Godfrey, at ang kumpanya ay may mga pangit na ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon na lahat ng naruroon ay lumaban sa isang sagradong hari. Ang isang hindi nakikitang presyon ay nagsimulang tumaas at tumakip sa kanila. Tumingin ang Sacred Lord Griffin kina Francis, Godfrey, at Angelica. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sana nanatili si Sacred Lord Griffin at gumawa ng isang bagay na napakapanganib. Lumaban habang umaatres. Nagmensahe si Francis sa tatlo pa. Ang apat sa kanila ay hindi nagtagal upang labanan ang Sacred King Roaring Sky hanggang sa kamatayan. Ang kailangan lang nilang gawin ay pigilan siya. Higit pa rito, ang Ninth Prince ay agad na nagpadala ng kahilingan para sa tulong sa sandaling dumating ang Sacred King Roaring Sky. Pumunta ka. Umungol si Francis habang ang apat ay agad na umatras. Mamamatay kayong lahat ngayon. Sabi ng Sacred King Roaring Sky na may empowered expression habang ang mahinang asul na Mystic Light Sacred Power ay lumitaw sa paligid niya, at isang mabangis na layunin ang sumulpat patungo sa tumatakas na grupo. Hua! Casual na iwinagayway ng Sacred King Roaring Sky ang kanyang nangangaliskis na braso, at isang sinag ng malabong asul na Mystic Light Sacred Power ang bumaril pasulong na parang tsunami. Boom! Agad na tumayo sina Angelica at Godfrey at naglabas ng pinakamataas na aura. Ang isa ay napakalakas at masama habang ang isa ay marangal at matikas. Hinarang ng dalawang puwersa ang kapangyarihan ng Sacred King Roaring Sky. Kasabay nito, inilipat din ni Francis ang kanyang Mystic Light Sacred Power at itinulak ang isang Escarlate gintong palad ng kidlat patungo sa harapan. Ang Sacred Lord Griffin ay naglaslas din gamit ang kanyang halberd. Ang kanilang mga pag-atake ay sumalungat sa pag-atake ng Sacred King Roaring Sky. Bam! Ang pag-atake ni Sacred Lord Griffin ay agad na nadurudge ng kapangyarihan ng Sacred King Roaring Sky habang ang sky-destroying Sacred Lightning Power ni Francis ay nagawang pahini ng atake ng Sacred King Roaring Sky. Naiblock ng apat sa kanila ang pag-atake mula sa Sacred King Roaring Sky sa pamamagitan ng coordinating. Itong tao. Ang mga mata ng Sacred King Roaring Sky ay biglang tumutok kay Francis. Sa sandaling magpalitan sila ng galaw, masasabi niyang hindi simple si Francis, at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Angelica o Godfrey. Hihihi. Perfect. Ngayon, ang mga Supreme Prodigy ng Great Gunlord Dynasty ay mamamatay dito. Ang Sacred King Roaring Sky ay tila nasa sabik ng magsimulang seryosong harapin ang apat. Pumunta ka. Si Francis, Angelica, at ang kumpanya ay nagsimulang humakbang pabalik pagkatapos na harangin ang pag-atake. Umuungol na mga alon, umuungol na langit. Ibinuka ng Sacred King Roaring Sky ang kanyang mga braso, at isang malabong asul na Mystic Light Sacred Power ang lumitaw. Sa sandaling ito, ang buong kalangitan ay tila nag-transform sa malabong asul na mga alon at naglalabas ng nakakatakot na presyon ng mga batas. Ikinaway ng Sacred King Roaring Sky ang kanyang mga braso, at ang nakakatakot na pag-atake ay dumaan patungo sa umaatres na grupo na parang 1,000 yarda ang taas na tsunami. Napakalakas. Nilunok ng Sacred Lord Griffin ang kanyang dere. Nadama ng lahat na para silang napakaliit laban sa isang magulong at malakas na pag-atake. Parang anumang oras ay maaari silang mapahamak. Gamitin ang iyong Little World Projection para tulungan kaming ihinto ito. Agad na sinabi ni Francis. Medyo kilala ni Francis ang lahat, kaya alam niya kung paano nila magagamit ang kanilang mga specialty para lutisin ang panganib na nasa harapan nila. Isang bagyo ng kidlat ang unang lumitaw sa likod ni Francis. Ito ay naging isang bola ng madilim na magulong kapangyarihan na bumaril pasulong. Seryoso ang ekspresyon ni Godfrey nang lumitaw sa likuran niya ang isang kulay ube at dugo na masamang banal na liwanag. Itinulak ni Angelica ang kanyang kamay, at isang bola ng purple na apoy na summon sa Heaven Earth Yuan Chi ay lumitaw sa malapit at bumuo ng isang hadlang sa unahan nila.
Inilabas din ng Sacred Lord Griffin ang kanyang Golden Little World projection. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng apat na kataas-taasang munting mundo ay nakipagtulungan at hinarangan ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky. Pang! Boom! Boom! Ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky ay kaakibat ng mga projection ng Little World sa himpapawid. Hindi mabilang na mga batas at layunin ang nag-away sa isa't isa. Muling umatras si Francis at ang kumpanya matapos ilabas ang kanilang mga projection sa Little World. Kung medyo malakas ako, magagamit ko ang Misty Spatial World at makatakas kasama ang tatlo pa. Bahagyang nalungkot si Francis. Napakahirap na dalhin ang tatlong Sacred Lord sa kalawakan kahit na sa kasalukuyang cultivation ni Francis maliban kung ang destinasyon ay napakalapit. Gayunpaman, si Francis ay hindi nag-iwan ng anumang spatial na marka sa malapit. Ang mga lalaking ito. Nagulat si Sacred King Roaring Sky. Ang Sacred King Roaring Sky ay hindi matatakot kahit na lahat sila ay gumamit ng kanilang Little World projection, ngunit ginamit lang nila ang mga ito upang harangan ang kanyang pag-atake bago muling tumakas. Boom! 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 Sumunod ang Sacred King Roaring Sky. Papatayin ko lang muna ang isa. Ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa mga mata ni Sacred King Roaring Sky. Hanggat pinapatay niya ang sino man sa kanila, mababawasan nito ang kanilang kabuoang lakas. Walang magiging problema na patayin ang iba ng isa-isa pagkatapos. Weng! Isang madilim na berdeng halberd ang lumitaw sa kamay ng Sacred King Roaring Sky. Ito ay kumikinang na may mahinang asul na liwanag at tila kaya nitong kontrolin ang lahat ng water elemental power. Hinawakan ng Sacred King Roaring Sky ang halberd at nilaslas pasulong. Whoosh! Isang arko ng berdeng tubig ang bumaril at tinawag ang kapangyarihan ng langit at lupa habang hinihiwa ito patungo sa sagradong Panginoong Griffin. Malinaw na masasabi ng Sacred King Roaring Sky na si Sacred Lord Griffin ang pinakamahina sa apat. Godfrey! Agad na tumawag si Francis. Kahit na ang Sacred Lord Griffin ay hindi masyadong malakas, siya ay kapakipakinabang pa rin. Hindi nila hahayaang mamatay siya ng ganoon lang. Hu! Sumunod si Godfrey patungo sa sagradong Panginoong Griffin at kumuha ng berdeng tansong kalasag na may mga inukit na hayop. Ito ay isang substandard na item ng Diyos ang Golden Pawn Shield. Nakuha ito ni Godfrey ng Exiyang Palace. Weng boom! Ang mga alulong at dagindong ay umalangaw-ngaw mula sa berdeng tansong kalasag nang lumitaw ang imahe ng isang halimaw at tinakpan si Godfrey at ang sagradong Panginoong Griffin. Boom! Ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky ay dumapo sa imahe ng halimaw at mabilis na dumaan dito, ngunit nang ang linya ng berdeng tubig ay nakipagsagupaan laban sa berdeng tansong kalasag, wala nang sapat na lakas na natitira para ito ay tumagos dito. Sa wakas, ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky ay napigilan ng substandard na God item ni Godfrey. Iyon ay isang substandard na item ng Diyos. Nanginginig ang mga mata ng Sacred King Roaring Sky nang lumitaw sa kanila ang kasakiman. Kahit wala siyang substandard na God item. Bilisan mo! Umungol si Francis. Kasabay nito, isang berdeng ilaw ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang berdeng ilaw na ito ay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na kamakailan lamang ay pumasok sa Mystic Light Realm. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay matagumpay na nakalusot pagkatapos ni Francis, ngunit hindi niya ito kinailangan kamakailan. Sa sandaling ito, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay mas makinis kaysa dati, at ito ay kumikinang na may mahinang berdeng ilaw. Naglabas ito ng nakakatakot na bloodline aura sa sandaling lumitaw ito at naakit ang atensyon ng lahat. Ibinuko ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang bibig nito at iniluwa ang isang 5 kulay na seda na agad na pumuno sa hangin sa loob ng ilang daang yarda. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly pagkatapos ay nagpakpak ng mga pakpak nito matapos idora ang sutla at naglabas ng panaginip na pollen na dumapo sa Sacred King Roaring Sky. Bagamat hindi napigilan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ng direkta ang Sacred King Roaring Sky, ang Dream Pollen nito ay mayroon pa ring tiyak na epekto. Alab ng Wind Lightning Eye. Nakalok ang kaliwang mata ni Francis sa Sacred King Roaring Sky at nakakuha ng malaking halaga ng soul power.
Ito ang pinakamalakas na wind lightning eye flame na ginamit niya sa kanyang buhay. Ang instant na Sacred King Roaring Sky ay nagyelo, isang bola ng lilang apoy ang sumabog sa kanyang mukha. Napakalakas ng soul intent. Naramdaman ni Francis na ang kaluluwa ng Sacred King Roaring Sky ay sobrang pino at hindi nasisira na parang metal. Kahit na naglabas si Francis ng isang grupo ng God Tribulation Lightning, hindi pa rin niya magagawang makapinsala sa Sacred King Roaring Sky. Boom! Weng! Pagkatapos gamitin ang galaw na iyon, ginamit ni Francis ang Wings of Wind and Lightning para abutin sina Godfrey, Angelica, at Sacred Lord Griffin. Si Francis ang pinakamabilis sa kanilang apat. Kung gagamitin niya ang Lightning Wings Spatial Flash, magiging mas mabilis siya ng bahagya kaysa sa mga late stage na Mystic Light Realm Sacred Lords. Sa sandaling ito, naglabas si Francis ng isang surge ng Wind Lightning Sacred Power habang kinuha niya ang tatlo pa at binilisan ang takbo. Shit! Ang grupo ng mga vermin na ito. Galit na galit ang Sacred King Roaring Sky. Ang apat na tao na Sacred Lords na ito ay may hindi mabilang na mga pamamaraan, kabilang ang kahit isang Cloud Silkworm Saint Butterfly at defensive substandard na sandata ng Diyos. Umuungol na alon ng pagkasira. Ipinikit ng Sacred King Roaring Sky ang kanyang mga mata, tumingin sa apat na nakatakas lang ng ilang libong milya, at itinapon ang madilim na berdeng halberd. Boom! Bam! Bam! Ang madilim na berdeng halberd na ito ay naglalaman ng nakamamanghang puwersa ng tubig. Ang langit at lupa ay naging tubig kung saan man dumaan ang halberd. Sa sandaling ito, tila nadudurog sa kanila ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang langit at lupa ay naging kulay asul-berde, na para bang nilamon sila ng whirlpool. Hindi maganda, masyadong malakas ang Sacred King Roaring Sky. Ang sagradong Panginoong Griffin ay umiling sa kawalan ng pag-asa. Brother Francis. Hindi rin nakalaban ni Angelica, at hinawakan niya si Francis gamit ang kanyang malajade na mga kamay. Sa sandaling ito, lumabas si Godfrey. Makakaasa lang sila sa kanyang defensive substandard na God item para harangan ang pag-atake ng Sacred King Roaring Sky. Godfrey, hindi na kailangan. Mahinahong sinabi ni Francis, na naging dahilan ng pag-freeze ni Godfrey. May plano ba si Francis? Biglang, isang nakakatakot na pressure ng Draconic Providence ang bumaba sa langit at lupa. Isang golden dragon-shaped sword beam ang bumaril mula sa likod ng kanilang grupo at bumangga sa dark green halberd. Pang! Boom! Ang nakakatakot na sagupaan ng sacred power ay yumanig sa langit at lupa habang ang isang malalim na pagsabog ay tanggayan sa bawat direksyon. Kayong lahat, umatras. Isang napakagandang gintong figure ang lumitaw sa hangin sa itaas ng apat. Salamat sa pagtulong sa amin, Senior Yulong. Ang sagradong Panginoong Griffin ay nagpahayag ng isang magalang na ekspresyon at nagbigay ng isang malalim na pagyuko patungo sa figurang ginto. Si Francis at ang kumpanya ay agad na nagsimulang umatras. Nang makitang tumigil ang kanyang pag-atake, masama ang tingin ng Sacred King Roaring Sky kay Sacred King Yulong. Ang pinakamataas na echelon ng Grand Imperial Hall ay dumating na sa larangan ng digmaan. Tanong ng Sacred King Roaring Sky. Hindi ba ang Dark Capital Cult ay papunta na rin sa larangan ng digmaan? Nakangiting sagot ni Sacred King Yulong. Ang mga puso ni na Francis, Godfrey, at kumpanya ay nanginginig. Hindi nila akalain na kumikilos na ang peak forces ng dalawang Lord Dynasties, ang Grand Imperial Hall at ang Dark Capital Cult. Sa orihinal, hindi sana aabot sa ganoong antas ang digmaan ng ganoon kabilis, ngunit pagkarating ni Cain sa larangan ng digmaan, bumilis ang mga pangyayari. Si Angelica, Godfrey, Francis, at ang kumpanya ay masyadong mahusay na gumanap at nakakuha ng atensyon ng mga hindi tao. Trevor, Weston, Livius, at ang kumpanya ay mabilis ding lumakas sa mga larangan ng digmaan ng Ling Province at Shuang Province. Lahat sila ay niranggo din sa mga warboard. Ang huling punto ay ang pagkamatay ng ika-13 prinsipe. Dahil sa kanyang pagkamatay, ang mga imperial ay nagpadala ng maraming eksperto sa harapang linya.
Ang kombinasyon ng lahat ng mga kadahilanang ito ay nagtulak sa pagsulong ng digmaan, at ang pinakamalakas na apat na bituin na puwersa sa bawat Lord Dynasty ay sa wakas ay patungo sa larangan ng digmaan. 1065. Ang paglahok ng dalawang 4-star superpower na ito ay nangangahulugan na ang digmaan ay pumasok sa mga kritikal na yugto kung saan malapit ng mapagpasyahan ang mananalo. Sa sandaling ito, minsang naramdaman ni Francis, Godfrey, at kumpanya kung gaano sila kaliit at kung gaano sila kawalang silbi sa isang digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties. Papayagan kita ngayon. Sinulyapan ng Sacred King Roaring Sky sina Francis, Angelica, at kasama at maaari lamang umalis ng ayaw. Kailangan niyang aminin na, habang ang paglilinang ng apat na Sacred Lord na ito ay mababa, sila ay mas malakas kaysa sa normal na Sacred Lords. Sa pagdaragdag ng Sacred King Yulong, ang Sacred King Roaring Sky ay walang pagkakataong manalo. At saka, kailangan niyang bumalik at mag-ulat ng ilang intel. Ang buong kontinente ay magiging atin sa lalong madaling panahon. Sigurado ang tono ng Sacred King Roaring Sky habang mabilis siyang tumakbo palayo sa isang jet ng tubig. Sagradong Panginoon Griffin, mag-ingat sa hinaharap. Hindi napigilan ng Sacred King Yulong na umalis si Sacred King Roaring Sky, nakipag-usap na lang siya kay Sacred Lord Griffin. Naiintindihan, Senior Yulong. Ang Sagradong Panginoong Griffin ay napakagalang. Dama po ang tingin ni Sacred King Yulong kina Godfrey at Angelica. Sa dalawang ito, ang isa ay may kapangyarihan ng Evil God at napanatili pa rin ang kanyang kamalayan habang ang isa ay may bloodline na spiritual race, na nasa ika-19 na pwesto sa 10,000 ancient races. Kung mag-mature ang dalawang ito, hindi na magiging maangas ang mga hindi tao. Ang Sacred King Yulong pagkatapos ay matalim na sumulyap kay Francis. Ang may-ari ng perpektong Blood Devil Son bloodline ng Tai family, ang Grand Elder ng 3 Star Hall of Gods, at isang taong nakaligtas kahit na matagal ng labanan ang Nine Darkness Palace. Natalo pa niya ang Sacred Lord Myriad Forms at hinabol ang Sacred Lord Demonic Abyss. Dahil sa mga nagawang ito, ang impluwensya ni Francis ay nahihigitin maging nina Angelica at Godfrey. Whoosh! Ang Sagradong Haring Yulong ay naging isang gintong sinag ng liwanag at agad na nawala. Magkita tayo sa Ninth Prince. Sabi ni Francis pagkaalis ni Sacred King Yulong. Ang grupo ng apat ay nagtungo sa susunod na kuta. Halos lahat ng mga eksperto ay nagtipon dito. Pagkatapos ng lahat, sa hitsura ng isang hindi tao na Sagradong Hari, tiyak na hindi sila mananatili sa mga linya sa harap. Ito ay Sagradong Panginoon Griffin. Naroon din sina Francis, Godfrey at Angelica. Bumalik na sila. Ang lahat ng mga eksperto sa lungsod ay may nasasabik at masayang mga ekspresyon. Kung tutuusin, dahil sa apat na ito kaya sila nakatakas mula sa Sacred King Roaring Sky. Nagtipon-tipon ang ilang sikat na eksperto sa isang lihim na bulwagan. Hindi ko inaasahan na ang Grand Imperial Hall at Dark Capital Cult ay nakapasok na sa larangan ng digmaan. Bulalas ng Ninth Prince. Ang dalawang 4-star power na ito ay masasabing mga tunay na pinuno ng kani-kanilang Lord Dynasty. Ito ay nangangahulugan na halos lahat ng iba pang puwersa sa Lord Dynasty ay kailangang magtipon din dito. Kumikislap ang mga mata ng isang matanda. Ang digmaan ay pumasok sa mga kritikal na yugto. Kung matatalo ang Grand Imperial Hall, babagsak ang buong Lord Dynasty. Sa makatuwid, halos lahat ng puwersa sa loob ng Lord Dynasty ay lalahok sa digmaan upang matiyak na sila ay mananalo. Nakatanggap din ako ng ilang balita. Ang mga subordinate na puwersa ng Grand Imperial Hall ay pumasok sa larangan ng digmaan mahigit 3 buwan na ang nakalipas. Tinalakay ng ilan sa mga miyembro ang nangyari gayon din ang pagsulong ng digmaan sa loob ng bulwagan. Mula sa pananaw ni Francis, ang tunay na salik na magpapasya kung sino ang nanalo ay ang pinakamataas na dalubhasa. Bilang isang paunang yugto ng Sacred Lord, hindi gaanong mababago ni Francis ang takbo ng digmaan. Ang paggamit ng pagkakataong ito upang madagdagan ang aking lakas ay ang pinakamahalaga. Napaisip si Francis. Hindi mahalaga kung aling Lord Dynasty ang nanalo. Hanggat mayroon siyang walang kapantay na lakas labanan ay walang dapat ikabahala.
Naghanda si Francis na pumasok sa pag-iisa at dagdagan ang kanyang lakas pagkatapos ng pagpupulong. Godfrey, mas mabuti para sa iyo na huwag masyadong magpakita ng iyong sarili. Sabi ni Francis habang nasa daan. Ngayong ang digmaan sa pagitan ng mga Panginoong dinastiya ay umaabot na sa mga huling yugto, ang bagay na magpapasya sa kahihinatnan ay ang pinakamakapangyarihang mga eksperto. Kaya, tiyak na naruroon ang demigod mula sa Nine Darkness Palace. Ang demigod mula sa Nine Darkness Palace ay maaaring hindi umatake sa Hall of Gods, ngunit maaari silang kumilos laban kay Godfrey. Sa puntong ito, hindi na pinaplano ni Francis na pumasok sa larangan ng digmaan. Si Godfrey, Angelica, at ang kanyang sarili ay makakaakit lamang ng mga hindi tao sa antas ng sagradong hari kung sila ay lilito. Sa kanilang kasalukuyang lakas, halatang hindi nila kayang lumaban sa isang sagradong hari. Ang isang pagkakamali ay maaaring magresulta sa kanilang pagkamatay. Sa kabilang banda, siya ay lumalawak sa Ancient Dream Realm at may kakayahan sa pagdoble ng kanyang kaliwang mata, kaya hindi na niya kailangan ng anumang mapagkukunan sa ngayon. Alam ko. Bumalik si Godfrey sa kanyang tirahan. Angelica, dapat kang bumalik sa Duanmo family, mungkahi ni Francis. Hindi na niya gaanong pinaplanong pumasok sa larangan ng digmaan, at sa pagkamatay ng ika-13 prinsipe, hindi na kailangang mag-alala ni Angelica tungkol sa kasal. Gusto kong manatili sa tabi ni Brother Francis. Si Angelica ay may mapagpasyang tingin. Natakot siya na hindi niya makikita si Francis sa loob ng ilang taon kung aalis siya ngayon. Mananatili din ako sa likod. Sabi ni Quinley na may mahinang ngiti. Kahit na si Quinley ay hindi kasing lakas ni Angelica, ang dalawang Sacred Lord ay malinaw na mas ligtas kaysa sa isa. Fine. Sabihin mo sa akin kung may nangyari, tumingin si Francis kay Angelica at sinabi sa mahinang paraan. Pagkatapos ay pumasok siya sa pag-iisa pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan at ipinakalat ang 10,000 Divine Thoughts Technique para mag-multitask. Una niyang pinagtuunan ng pansin ang pagsasama-sama ng Earth of Wind Lightning. Kinailangan ni Francis na dagdagan ang kanyang paglilinang ng mabilis, at ang kanyang Earth of Wind Lightning ay nakarating lamang sa mga unang yugto ng ika-9 na antas. Kung hindi niya ito pinagtibay, maaaring magkaroon ito ng mga epekto sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Ang isa pang bahagi ng kanyang isip ay nakatuon sa pagsipsip ng God Tribulation Lightning sa loob ng mga ulo ng demigod sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay hindi lamang nagpapataas sa kapangyarihan ng kanyang mga diskarte sa eye bloodline, maaari din itong pinuhin ang kanyang soul intent. Sure. Kasabay nito, ilang piraso ng Spirit Gathering Soul Refining Grass at isang Dark Surge ng Mental Energy ang pumasok sa kaluluwa ni Francis. Sa sandaling ito, mas nakatutok si Francis sa kung gaano kapino ang kanyang kaluluwa. Mayroon na siyang maraming mapagkukunan sa mga tuntunin ng kanyang puwersa sa buhay at katawan. Hanggat maaari niyang dagdagan ang kanyang soul intent, maaaring subukan ni Francis na gamitin ang misteryosong gintong bola upang maduplicate ang mas bihirang mga item. Paminsan-minsan ay papasok din si Francis sa Ancient Dream Realm habang naglilinang upang magbigay ng mga mapagkukunan sa Golden Wing Scarlet Tigers at sa Earth-Shattering Raging Bulls. Pagkalipas ng 2 buwan, ang natitirang bahagi ng Grand Imperial Hall ay dumating sa harapang linya at pangunahing nakakonsentre sa paligid ng Ling Province. Naroon din ang bahagi ng upper echelon ng Sky Suspension Palace at iba pang 3-star superpower. Sa kabilang banda, ang Dark Capital Cult ay nakipagtulungan sa Demonic Sky Palace at ilan sa iba pang peak forces upang labanan ang mga tao. Ang lahat ng low to mid-echelon na miyembro sa Ling Province ay inilipat sa Lan Province at Shuang Province dahil alam ng lahat na isang malaking labanan ang magaganap sa Ling Province. Isang araw, nagkaroon ng small-scale scouting war ang dalawang Lord Dynasties sa Ling Province. Bagamat hindi gaanong tao ang lumahok dito, halos lahat ng kasama ay walang kapantay na Emperor o Sacred Lords. Pinangunahan ng Sacred Kings ang grupo. Ang mga tao ay nagkaroon ng kalamangan sa maliit na labanan na ito at nagawang talunin ang mga hindi tao.
Si Francis ay nasa loob ng Misty Spatial World, ngunit nakuha niya ang impormasyong ito sa pamamagitan ng Old Monster Shoe, na nasa Ling Province, sa pamamagitan ng paggamit ng Dark Hill Seal. Hindi ko akalain na ang digmaan ay umabot na sa ganoong kakilakilabot na antas. Mahinang bulalas ni Francis. Ang pinakamahinang tao sa hidwaan ng Ling Province ay ang mga matataas na emperador. Ang mga miyembrong ito ay halos lahat ay mula sa pinakamalakas na puwersa sa Lord Dynasty. Ang matandang halimaw na si Shu at ilang mga emperador mula sa Ocean Smoke Pavilion ay naruroon sa larangan ng digmaan ng Ling Province. Siyempre, hindi lalampas sa 200 ang mga lumaban. Kung tutuusin, small-scale scouting battle lang iyon. Umalis si Francis sa pag-iisa makalipas ang 3 buwan. Sa panahong ito, may ilan pang maliliit na labanan. Ang aking sagradong katawan ng kidlat ay umabot na sa mga unang yugto ng ika-6 na antas. Ang estado ng pag-iral ni Francis ay tumaas ng maliit na antas. Whoosh! Si Francis ay pumasok sa Ancient Dream Realm. Target ang pinuno ng kagubatan, ang Skyfire Lightning Ape. Utos ni Francis, pagkatapos ay pinamunuan ang Earth-Shattering Raging Bulls at Golden Winged Scarlet Tigers patungo sa isa sa mga ipinagbabawal na bakuran ng kagubatan. Boom! 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 Nayanig ang langit at lupa nang bumaba ang isang malaking maapoy na pulang unggoy sa harap ni Francis at nagpakawala ng malakas na puwersa. Boom! Nagsimulang magpanik ang Golden Winged Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls. Malinaw na masyadong malakas ang bloodline ng Skyfire Lightning Ape at pinigilan sila. Agad na na-activate ni Francis ang Sacred Lightning Body at lumaban sa pressure ng Skyfire Lightning Ape. Ang Skyfire Lightning Ape na ito ay umabot na sa antas ng isang sagradong hari. Matatansya ni Francis ang lakas ng Skyfire Lightning Ape pagkatapos makipag-ugnayan sa ilang Sacred Kings. Gayunpaman, dahil may ilang makapangyarihang beast pack si Francis, hindi siya natakot sa Sacred King Skyfire Lightning Ape na ito. Kung madadala ni Francis ang mga hayop mula rito patungo sa labas ng mundo, ang Sacred King Roaring Sky ay hindi maglalakas loob na habulin si Francis at ang kasama. Ito ang aking teritoryo. Lahat kayo ay nanliligaw sa kamatayan. Ang Skyfire Lightning Ape ay nagpadala ng isang alon ng mental na enerhiya. Skyfire Lightning Ape, maging aking subordinate nang masunurin at iligtas ang iyong buhay. Ngumiti si Francis nang may kumpiyansa. Hamak na tao, anong lakas ng loob mong alipinin ang mga nasa 10,000 sinaunang lahi? Umuungal sa galit ang Skyfire Lightning Ape. Sa isang sulyap lang, masasabi nitong inalipin ni Francis ang lahat ng halimaw sa tabi niya, at masasabi niya na si Francis ay walang sinaunang bloodline mismo. Sisingilan. Nagutos si Francis, at ang Golden Winged Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls ay nahati sa 2 grupo at umatake mula sa lupa at langit. Kayong lahat, mamatay. Agad na na-activate ng Skyfire Lightning Ape ang bloodline power nito nang walang pag-aalinlangan matapos harapin ang naturang puwersa. Boom! Nasunog ang apoy sa buong katawan ng Skyfire Lightning Ape. Kasabay nito, ang mahinang asul na kidlat ay pinakawalan mula sa mga kamao, mata, at bibig nito. Bam! Ang Skyfire Lightning Ape ay sumuntok kasabay ng alon ng apoy at kidlat. Isang higanting makapangyarihang haligi ng apoy at kidlat ang nabuo at nakatataas sa bawat direksyon. Anong kapangyarihan? Natigilan si Francis. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga hayop ay kontrolado ng kanyang layunin, kaya naramdaman ito ni Francis sa sandaling umatake na ang Skyfire Lightning Ape, na nagpapahintulot sa kanya na idirekta ang mga hayop palayo sa saklaw ng pag-atake. Boom! Weng! Inilipat ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at Lightning Wings Flying Technique habang siya ay sumali sa labanan. Hindi siya nang ahas na isave ang alinman sa kanyang lakas laban sa isang nakakatakot na kalaban at buong lakas siyang umatake. Agad na pinakawalan ni Francis ang projection ng kanyang Little World of Wind Lightning pati na rin ang Physical Force Lightning Domain. Ang bawat pag-atake niya ay naglalaman ng pinagsamang kapangyarihan ng kanyang sariling lakas, ang Physical Force Lightning Domain, at ang Little World Projection. Weng whoosh!
Ang earth-shattering Raging Bulls ay naglakbay sa ibaba ng Skyfire Lightning Ape habang ang Golden Wing Scarlet Tigers ay mabilis na lumipad sa kalangitan at umatake gamit ang kanilang mga pakpak at kuko. Nakipagtulungan si Francis sa dalawang sangkawan ng hayop upang unti-unting pahinain ang kalaban. Purple Soul Chaos. Paminsan-minsan ay gagamit si Francis ng ilusyon na pamamaraan. Bagamat hindi masyadong epektibo, maaari pa rin itong makagambala sa Skyfire Lightning Ape ng ilang sandali. Ang Skyfire Lightning Ape ay nagsimulang maging dehado laban sa pinagsamang puwersa ni Francis at ng dalawang grupo ng hayop. Kasuklam-suklam na tao. Ang kapangyarihan ng bloodline ng Skyfire Lightning Ape ay unti-unting humihina. Pang-boom! Ang Skyfire Lightning Ape ay biglang tumalon at naging isang bolt ng iskarlate na kidlat na tumalsik sa kalangitan. Ang Skyfire Lightning Ape ay sumuko na sa teritoryo nito at tumakas. Alam nitong natalo ito. Kung nanatili ito rito, maaari itong maging isa sa mga alipin ni Francis tulad ng Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-shattering Raging Bulls. Habulin mo yan. Hindi handang bitawan ni Francis ang isang bagay na napakalakas ng ganoon lang. Kahit na nabigo siyang alipinin ang Skyfire Lightning Ape, ang dugo at laman nito ay lubhang mahalagang mapagkukunan. 1066. Habulin mo, hindi natin hahayaang makaalis ng ganito. Kinokontrol ni Francis ang Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-shattering Raging Bulls at sinundan ng Skyfire Lightning Ape. Ang Skyfire Lightning Ape ay hindi nagdadalubhasa sa bilis, kaya hindi nagtagal ay nakahabol si Francis at ang Beast Pack. Gayunpaman, walang pakialam ang Skyfire Lightning Ape at patuloy na tumakbo palayo. Hindi ito nagawang pigilan ni Francis at ng mga hayop kaya patuloy lang nila itong atakihin at mas masaktan pa ito. Di nagtagal, hinabol ni Francis at ng mga Beast Pack ang Skyfire Lightning Ape palabas ng kagubatan patungo sa isang maliit na hanay ng mga bundok. Palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang purple golden spike ang biglang bumaril mula sa kaliwang mata ni Francis papunta sa kaluluwa ng Skyfire Lightning Ape. Sa oras na ito, ang Skyfire Lightning Ape ay malubhang nasugatan, kaya epektibo ang soul technique ni Francis. Ang pag-atake ng kaluluwa ni Francis ay perpekto. Ang Skyfire Lightning Ape na tumalon sa hangin ay agad na gumuho at nahulog sa lupa. Boom! 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 Ang mga sungay ng higit sa isang dosenang earth-shattering Raging Bulls ay kumikinang na may madilim na gininto ang liwanag habang sila ay umaandar patungo sa Skyfire Lightning Ape. Whoosh! Lahat ng Golden Wing Scarlet Tiger sa himpapawid ay agad na nagpakawala ng matinding pag-atake. Ang lahat ng mga pag-atake ay nakatutok sa mga sugat ng Skyfire Lightning Ape. Hindi rin nagpapahinga si Francis. Patuloy niyang ginagamit ang Soul Eye Bloodline Techniques para pahinain ang soul intent ng Skyfire Lightning Ape. Shit! Walang hiyang tao. Tumulo ang dugo mula sa mga sugat ng Skyfire Lightning Ape. Oras na. Nakatutok ang kaliwang mata ni Francis, at ang nakakagulat na pag-alo ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ay nabuo ang isang napakalalim na whirlpool na nag-uugnay sa walang katapusang Purple Abyss. Agad na tinakpan ng ipinagbabawal na puwersang humihila ng kaluluwa ang Skyfire Lightning Ape. Tingnan ng mata ng Diyos. Agad na ginamit ni Francis ang Gaze of the God ay ng buong lakas at pinaikot ang kanyang soul power at ay intent sa maximum. Pagkatapos ng lahat, ang target niya sa pagkakataong ito ay ang Skyfire Lightning Ape, na ang lakas ng kaluluwa ay kapareho ng sa Sacred King. Tao, huwag mo nang isipin iyon. Tila alam ng Skyfire Lightning Ape kung ano ang gagawin ni Francis at patuloy na nagpupumiglas. Talagang napakahirap. Inihayag ni Francis ang isang pilit na ekspresyon. Kahit na ito ay malubhang nasugatan, ang kaluluwa ng Skyfire Lightning Ape ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-alis sa katawan nito. Sa isang pag-iisip, ginawa ni Francis ang Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-shattering Raging Bulls na magpatuloy sa pag-atake sa Skyfire Lightning Ape. Ang mga pag-atake mula sa Mystic Light Realm Sacred Lords ay maaari ring makapinsala sa kaluluwa, na magpapahina sa soul intent ng Skyfire Lightning Ape. Sa ngayon, ang eye intent ni Francis ay napakalakas, at ang kanyang Gaze of the God Eye ay maaaring tumagal ng napakatagal. Sa kabilang banda, ang Skyfire Lightning Ape ay patuloy na inaatake at humihina, kaya ang kaluluwa nito ay nagsimulang umalis sa katawan nito.
Mabuti, magpatuloy. Tuwang-tuwa si Francis at nadagdagan ang lakas ng gaze of the God Eye. Si Francis ay maaaring makakuha ng mga mapagkukunan ng mas madali kung maaari niyang alipinin ang Skyfire Lightning Ape. Boom! Pang! Sa ilalim ng utos ni Francis, ang Golden Winged Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls ay nagpatuloy sa pag-atake sa Skyfire Lightning Ape. Ang Skyfire Lightning Ape ay labis na napagod at nasugatan ng dama po ang mga pag-atake sa katawan at kaluluwa nito. Ang kaluluwa nito ay nagsimulang dahan-daang umalis sa katawan nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na dagindong ang biglang nagmula sa isang maliit na burol sa kanilang harapan. Isang higanteng kulay abong figure ang tumalon mula sa lupa at naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Agad na kumalat ang isang nakakatakot na aura na kasing bigat ng bundok. Sa sandaling nakita ng Golden Winged Scarlet Tigers, Earth-Shattering Raging Bulls, at Skyfire Lightning Ape ang higanteng gray na figurang ito, nagpakita sila ng nakakatakot na ekspresyon at nagsimulang manginig. Ang paglaban ng Skyfire Lightning Ape ay nabawasan din hanggang sa pinakamababa. Mabuti. Muling pinalaki ni Francis ang gaze of the God Eye's power at agad na sinipsip ang kaluluwa ng Skyfire Lightning Ape sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang higanteng kulay abong figure ay umungal sa galit nang tumingin ito kay Francis at sa Skyfire Lightning Ape. Woo! Isang bugzo ng hangin ang lumabas, at agad na naramdaman ni Francis ang matinding panganib. Mabilis niyang inalis ang katawan ng Skyfire Lightning Ape at inutusan ang Golden Winged Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls na tumakas. Isang dagindong lang ay naglalaman ng napakaraming kapangyarihan. Nagulat si Francis nang umatras siya sa kagubatan kasama ang Golden Winged Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls sa pag-asang hindi sila hahabulin ng higanteng Greystone figure. Kung tutuusin, ngayon lang naubos ni Francis ang kanyang soul power at eye intent. Malaki rin ang pagkatalo ng dalawang beast pack nang magkalaban sila. Guro, miyembro iyon ng Earth Crystal Race. Sinabi ng pinuno ng Golden Winged Scarlet Tigers kay Francis. Earth Crystal Race. Ang ekspresyon ni Francis ay naging hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung ano ang hitsura ng mga ito, ngunit alam niya ang kanilang mga kakayahan. Ang Earth Crystal Race ay nireranggo sa ika-9,136 na kabilang sa 10,000 ancient races, at maaari silang lumikha ng peak-grade primal crystal stone sa loob ng kanilang sariling mga katawan. Ang isang ganap na matured na Earth Crystal Race na nilalang ay maaaring lumikha ng mga substandard na kristal ng Diyos, at tila, ang antas ng Diyos na mga miyembro ng Earth Crystal Race ay maaaring lumikha ng mga kristal ng Diyos. Hindi pa nagagamit ni Francis ang anumang substandard na God Crystals para mag-cultivate dahil kamakailan lang ay nakalusot siya sa Mystic Light Realm, ngunit tiyak na kakailanganin niya ang mga ito sa hinaharap upang linangin ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Ang mga dalubhasa sa Mystic Light Realm ng Continent Zone ay hindi karaniwang naglilinang ng mga substandard na kristal ng Diyos. Mag-iipon lamang sila ng isa kapag sinusubukan nilang lampasan ang isang bottleneck. Mula dito, makikita kung gaano kabihira ang mga substandard na kristal ng Diyos sa zona ng kontinente. Bagamat nakakuha si Francis ng ilang substandard na kristal ng Diyos mula sa paglilitis ng Crown Prince, hindi ito sapat upang mapanatili ang mga pangangailangan ni Francis. Ngunit wala akong magagawa sa Earth Crystal Race ngayon. Pinigilan ni Francis ang pagnanasa sa kanyang puso. Ang lakas lang ng Earth Crystal Race kanina ay kasing taas ng Skyfire Lightning Ape, at mas malakas ang bloodline power nito, kaya nagkaroon din ng suppression effect. Pinakamahalaga, ang Earth Crystal Race ay nanirahan sa mga pakete. Si Francis ay gumugol ng maraming oras upang alipinin ang Skyfire Lightning Ape pagkatapos bumalik sa kagubatan at sa wakas ay nagtagumpay. Pagkatapos ay ibinalik ni Francis ang kaluluwa ng Skyfire Lightning Ape sa katawan nito. Sa makapangyarihang sacred body ng Skyfire Lightning Ape, mabilis itong makakabawi. Kasabay nito, pinilit ni Francis ang Skyfire Lightning Ape na ibigay ang mga mapagkukunan nito. Bagamat ayaw, kailangan pa ring gawin ng Skyfire Lightning Ape ang sinabi ni Francis. Voila! Inilabas ng Skyfire Lightning Ape ang lahat ng kayamanan nito mula sa munting mundo nito, at agad na nagliwanag ang mga mata ni Francis.
Ang Skyfire Lightning Ape ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng kagubatan. Mayroon itong malaking halaga ng mga mapagkukunan, at lahat sila ay may mataas na grado. Tinitigan ni Francis ang isa sa madilim na pulang halamang gamot. Damang-dama niya ang kakaibang soul aura mula rito. Guru, ito ang Fire Spirit Soul Scorching Grass. Ang Skyfire Lightning Ape na ipinakilala kay Francis. Sinunog ng Fire Spirit Soul Scorching Grass ang kaluluwa at maaaring palakasin ang soul intent at kapangyarihan ng gumagamit. Gayunpaman, karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng mga makamandag na table task. Ang kakaiba at kakaibang soul herb. Bahagyang nagulat si Francis. Sa ngayon, kailangan niya ng mga mapagkukunan na tumulong sa kanyang kaluluwa. Kahit nakakaiba ang Fire Spirit Soul Scorching Grass, kinuha ito ni Francis nang hindi nag-iisip. Pagkatapos ay pumili si Francis ng maraming mas mahalagang mapagkukunan bago umalis sa sinaunang Dream Realm. Agad na iniulat ng Old Monster Show ang sitwasyon ng larangan ng digmaan ng Ling Province kay Francis sa pamamagitan ng Dark Heart Seal pagkatapos umalis si Francis sa Ancient Dream Realm. Ano? Isang demigod expert ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Natigilan si Francis. Ilang sandali pa lang mula nang magsimulang lumitaw ang mga eksperto ng Sacred King at lumaban sa maliliit na labanan. Hindi niya akalain na ang mga demigod expert ay lalabas ng ganoon kabilis. Ang mga demigod ay nakatayo sa tuktok ng Panginoong Dinastiya at iginagalang ng lahat. Sila ang may pinakamalakas na battle power sa kontinente, at ngayon, ang mga demigod ay lumitaw sa Ling Province. Ipinadala ng mga tao ang Grand Elder ng Grand Imperial Hall Grand Emperor Song, na kilala rin bilang demigod Tai Chi. Ipinadala ng mga hindi tao ang Grand Elder ng Demonic Sky Palace Demigod Destruction. Siyempre, sinusubukan lang ng dalawang demigod ang isa't isa. Kung tutusin, sinusubukan pa lang ng mga Lord Dynasties na alamin kung gaano kalakas ang isa, dahil ang isang pagkakamali ay maaaring magresulta sa isang mabigat na presyo na maaaring matukoy ang huling resulta. Isang higanteng pansamantalang palasyo na nababalot ng ipinagbabawal na liwanag ang itinayo sa likod ng war zone ng Ling Province. Ito ay nasa ipinagbabawal na bakuran ng larangan ng digmaan at hinaranggan ang lahat. Sa loob ng higanteng palasyo. Ano ang dahilan kung bakit ang mga hindi tao ay naglakas loob na magdeklare ng digmaan sa atin? Ang pinuno ay isang matanda na nakasuot ng puting damit na may nakaguhit na mga dragon. Walang aura na nagmula sa kanya, at nagsalita siya sa walang emosyong tono. Hindi tayo aatake ng mga hindi tao kung hindi sila tiwala. Siguradong sabi ng isang payat na matanda na may matatalim na kilay. Kailangan din nating maghanda kung sakaling may mangyari. Sabi ng nangungunang elder na nakasuot ng puting robe. Ang tsansa na manalo si Tai Chi sa labanang ito ay hindi masyadong malaki. Ang matanda na nakasuot ng puting robe ay nagtaas ng ulo at tumangala na parang nakikita niya ang lahat. Nagsagupa ng dalawang demigod sa himpapawid sa itaas ng warzone ng Ling Province. Anuman sa mga pag-atake mula sa alinman sa kanila ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa at maging sanhi ng pagkabasag ng espasyo mismo. Tai Chi, hindi ikaw ang kapareha ko. Ang demigod destruction ay nagsuot ng itim na scaly armor at may sungay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay subukan ito. Iginalaw ni Demigod Tai Chi ang kanyang mga palad, at ang walang limitasyong intent ay natipon sa isang walang laman na bola na nagbigay ng ipinagbabawal na aura. Walang hangganang langit at lupa. Inihagis ni Demigod Tai Chi ang walang laman na bolang ito. Liwanag ng pagkawasak. Biglang kumislap ang mga mata ni Demigod Destruction na may gintong liwanag. Ang kanyang mga mata ay parang araw habang naglalabas sila ng mga gininto ang sinag na nagpapalabas ng malakas na kapangyarihan ng pagkasira. Hu! Ang gininto ang liwanag na lumabas mula sa mga mata ni Demigod Destruction ay sumasalamin sa walang laman na bola na inihagis ni Demigod Tai Chi. Ang punto kung saan ang walang laman na bola ay dumampi sa gintong liwanag ay agad na nagsimulang magkawatak-watek. Ito ang layunin ng limang elemento pati na rin sina Yin at Yang. Nagulat si Demigod Destruction. Tanging ang Demigod Tai Chi lamang ang maaaring pagsamahin ang limang elemento kasama sina Yin at Yang ng maayos.
Ang mga normal na bagay ay sinisira na sana ng kanyang liwanag ng pagkasira matagal na ang nakalipas. Nagiging alikabok ang lahat sa harap ng Eye of Destruction. Lumakas ang eye intent mula sa mga mata ni Demigod Destruction, at gininto ang liwanag ang nagliwanag sa langit at lupa. Ang mismong espasyo ay tila nabasag saan man sumikat ang liwanag ng pagkasira. Boom! 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 Nagdilim ang langit nang lumitaw ang isang nakakatakot na kapangyarihan na tila kayang baguhin ang langit at lupa. Lahat ng quasi-sacred lords at sacred lords na lumalaban sa ibaba ay natigilan. Buong lakas nilang ipinalibot ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang nakakatakot na puwersang ito. Wala na silang iniisip na labanan ang kanilang mga kaaway. Isang sinag ng puting liwanag ang biglang bumaril habang gumagalaw ang Heaven-Earth Yuan Chi. Umalis. Ang karamihan sa katawan ni Demigod Tai Chi ay nawasak, at mabilis siyang bumalik sa kanyang punong tanggapan. Tumakbo. Umalis. Nang makitang natalo ang kanilang demigod expert, ang mga sacred lords at walang kapantay na emperors ay agad na nagkalat sa takot habang hinahabol sila ng mga hindi tao na may kumukulong mainit na dugo. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Ang demigod destruction ay bumaba mula sa kalangitan. Boom! Weng! Isang malaking alo ng liwanag ng pagkasira ang bumaril mula sa kanyang mga mata at naglabas ng isang tunay na aura ng pagkasira. Ang mga katawan at kaluluwa ng lahat ng sacred lords at walang kapantay na mga emperor ay agad na nabasag at nagkawatak-watik ng kumalat sa kanila ang liwanag ng pagkawasak. Maraming eksperto ang gumamit ng nagtatanggol na mga lihim na pamamaraan o ang projection ng kanilang munting mundo upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit ang lahat ng layunin ay nawasak ng mga mata ng pagkasira. Tumakbo. Isa iyon sa mga inapo ng 8 Great God Eyes, ang Eye of Destruction. Ang human demigod expert ang natalo sa pagkakataong ito. 1067 Black Serpent Dragon. Makukuha ni Francis ang lahat ng balita mula sa larangan ng digmaan ng Ling Province sa lalong madaling panahon mula sa Old Monster Shoe. Ang Grand Elder ng Grand Imperial Hall Demigod Tai Chi at ang Grand Elder ng Demonic Sky Palace Demigod Destruction ay nakipaglaban, at ang panig ng tao ay natalo. Hindi ko inaasahan na ang mga hindi tao ay magkakaroon ng demigod na inapo din ng isa sa 8 Great God Eyes. Natigilan si Francis. Ang demigod destruction ay mayroong Eyes of Destruction na nagmula sa God Eye of Destruction. Ang God Eye of Destruction ang pinakamalakas na God Eye in terms of offense. Kinokontrol nito ang mga batas ng pagkasira at may kakayahang sirain ang langit at lupa. Narinig din ni Francis ang demigod Tai Chi. Ang demigod na ito ay ang pinakabatang demigod ng Grand Imperial Hall. Nilinang niya ang 5 elemento gayon din ang yin at yang, at nagawa pa niyang hawakan ang pinto sa kaharian ng pagka-Diyos. Banal na kaharian ng langit. Nag-alab sa mga mata ni Francis ang layunin ng labanan. Whoosh! Inilagay ni Francis ang Fire Spirit Soul Scorching Grass sa sukat ng kanyang kaliwang mata at sinimulang duplicate ito. Kinuha ni Francis ang isa sa Fire Spirit Soul Scorching Grass at iniwan ang isa pa para maipagpatuloy niya itong maduplicate kapag nakabawi na siya sa kanyang peak. Si Francis ay kumain ng ilang mga halamang gamot na muling nagpuno sa kanyang Yuan Chi at nagsimulang sumipsip ng Fire Spirit Soul Scorching Grass habang ina-activate ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Unti-unting pumasok sa kaluluwa ni Francis ang mga butil ng dark red na mental energy. Agad na nagsimulang mag-alab ang kaluluwa ni Francis, at isang madilim na pulang ilaw ang lumitaw sa paligid ng kanyang lightning soul body. Ang sakit na ito ay walang halaga kumpara noong nahati ang aking kaluluwa. Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin at patuloy na hinihigop ang Fire Spirit Soul Scorching Grass. Nang matapos niyang masipsip itong Fire Spirit Soul Scorching Grass, 2 pang piraso ng Fire Spirit Soul Scorching Grass ang nadobol sa dimensyon ng kaliwang mata niya, at agad niyang kinuha ang isa sa mga iyon. Pagkalipas ng 3 buwan, binuksan ni Francis ang kanyang makulay na mga mata, at kumalat ang isang maapoy na pulang aura ng soul. Ang aking soul intent ay umabot na sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Tuwang-tuwa si Francis.
Gumamit siya ng 5 piraso ng Fire Spirit Soul Scorching Grass sa nakalipas na 3 buwan, at ang kanyang kaluluwa ay nasa matinding sakit sa bawat sandali. Sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Ang soul intent ni Francis na umabot sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm ay nangangahulugan na ang kanyang soul ay bloodline techniques ay magiging mas malakas kaysa dati. Ang mga diskarte sa eye bloodline ni Francis at ang God Tribulation Lightning ay maaari na ngayong makapinsala kahit sa Sacred Kings, hindi katulad ng kanyang Wind Lightning Eye Flame na ganap na walang silbi laban sa Sacred King Roaring Sky. Nagtataka ako kung maaari kong i-duplicate ang aking substandard na God-slaying arrows ngayon. Tumalo ng puso ni Francis. Ang kanyang soul intent na nagiging mas malakas ay nangangahulugan na ang kanyang eye intent ay mas malakas din. Sa sandaling maduplicate ni Francis ang malaking halaga ng substandard na God-slaying arrows, hindi na niya kailangang matakot sa Sacred Kings, at mapoprotektahan niya ang sarili sa Lord Dynasty. Sure! Maingat na hinigop ni Francis ang substandard na God-slaying arrow sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Weng whoosh! Ang misteryosong gininto ang bola ay mabilis na umikot sa sukat ng kanyang kaliwang mata at naglabas ng mga alon ng mahinang gintong liwanag na dumaan sa substandard na God-slaying arrow. Sa wakas ay lumitaw ang isang bola ng itim na bagay mula sa misteryosong gininto ang bola at nagbigay ng mapanglo na aura. Magsisimula na naman itong magduplicate. Alam na alam ni Francis ang mga hakbang ng pagdoble. Gayunpaman, dahil sinusubukan niyang i-duplicate ang substandard na God-slaying arrow sa pagkakataong ito, maaaring mangailangan ito ng napakahabang panahon. Sa panahong ito, ang pangunahing focus ni Francis ay ang dimensyon ng kanyang kaliwang mata habang ang isa pang bahagi niya ay tututuon sa soul-splitting technique at ilang iba pang diskarte sa kaluluwa. Kailangan kong huminto kaagad kung hindi ko ito maduplicate. Si Francis ay hindi nang ahas na maglagay ng masyadong maraming focus sa paglilinang ng kanyang katawan o Mystic Light Sacred Power sa ngayon. Gagamitin din niya ang Dark Heart Seal para makipag-ugnayan kay Old Monster Show at makatanggap ng balita ng digmaan sa labas ng mundo. Ang balita ng pagkatalo ng tao na demigod ay agad na kumalat sa buong Lord Dynasty at nagpasindek sa lahat. Naisip ng lahat ng puwersa sa Great Gun Lord Dynasty na hindi sila matatalo at magagawang pigilan ng Grand Imperial Hall ang mga hindi tao, ngunit ngayon, hindi nila maiwasang mag-alala. Ang lahat ng pinakamataas na dalubhasa sa parehong Lord Dynasties, tulad ng mga karaniwang nasa pag-iisa, ay nagsimulang magtungo sa larangan ng digmaan. Umalis na si Demigod Dark Ocean of Nine Darkness Palace at patungo na sa front lines, habang si Demigod Withered Breath ang Grand Elder ng Sky Suspension Palace at isang grupo ng mga miyembro ng Upper Echelon ay umalis din sa clan. Marami pang labanan ang sumiklab sa larangan ng digmaan sa Ling Province sa nakalipas na 3 buwan. Ang mga tagumpay at pagkatalo para sa magkabilang panig ay halos pantay. Mukhang ang digmaan ay pumasok sa mga kritikal na yugto. Ang karaniwang kalmado na si Francis ay hindi maiwasang mag-alala para sa Great Gun Lord Dynasty. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap sabihin kung ano ang magiging resulta. Kahit na ang pinakatanyag na panghuhula master sa Lord Dynasty ay hindi maaaring gawin ito. Kung tutuusin, napakaraming bagay na maaaring magbago sa huling resulta. Dapat akong pumunta sa Ling Province at manood. Napaisip si Francis. Ang labanan sa pagitan ng mga demigod ay isang bagay na nangyari minsan sa bawat 10,000 taon. Naniniwala si Francis na marami siyang matututunan sa pamamagitan lamang ng panunood. Sa susunod na 8 araw, ang karamihan sa focus ni Francis ay nasa dimensyon pa rin ng kanyang kaliwang mata. Sa puntong ito, ang kanyang eye intent at yuan chi ay labis na naubos. Kinailangan niyang lagyang muli ito ng malalaking halaga ng mahahalagang yaman. Iniisip ko kung magtatagumpay ako o hindi. Bahagyang natakot si Francis. Isang maitim na gintong araw ang lumutang sa hangin sa itaas ng misteryosong gininto ang bola sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Sa tabi nito ay isang itim na bola ng bagay, at malabong makita ng isa ang malabong mga balangkas ng isang araw mula rito. Ang misteryosong gintong bola sa pinakagitna ay biglang nagsimulang umikot ng mabilis.
Kasabay nito, ang bilis ng pagkonsumo ng eye intent ni Francis at Yuan Chi ay dumable. Papasok na ang pagkopya sa mga huling yugto nito. Si Francis ay may masalimuot na ekspresyon at nalubog sa tuwa at pagkabigla. Weng-weng. Mabilis na naubos ang eye intent ni Francis habang ang bola ng itim na bagay sa itaas ng misteryosong gininto ang bola ay nagsimulang mag-condense tungo sa isang dark golden arrow. Whoosh! Ang bilis ng pag-ikot ng misteryosong gintong bola ay bumagal ng tuluyan nang naubos na ang eye intent ni Francis. Sa sandaling ito, tila naging normal na mata ang kaliwang mata ni Francis. Hindi niya nagamit ang anumang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos. Malapit na. Nagsimulang pawisan si Francis. Hindi siya handang sumuko sa huling sandali, ngunit sa kabutihang palad, ang espiritual na mata ng Diyos ay hindi nasira. Kailangan lang niya ng ilang oras para makabawi. Whoosh! Inilagay ni Francis ang dalawang substandard na God-slaying arrow sa Misty Spatial World. Ngayong mayroon na siyang isa pang substandard na God-slaying arrow, mayroon na siyang isa pang nakatagong card. Hindi siya nagmamadaling mag-duplicate pa. Gagawin lang niya iyon kapag lumakas ang kanyang soul intent dahil mababawasan nito ang panganib. Sinimulan ni Francis na pagalingin ang kanyang katawan at kaluluwa matapos matagumpay na ma-duplicate ang substandard na God-slaying arrow. Nagpadala ang matandang halimaw na si Shu ng isang balita makalipas ang kalahating buwan na nagpahinto kay Francis sa pananatili sa pag-iisa. Guro, isang malaking labanan ang nangyari sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay lumitaw sa panig ng mga hindi tao. Si Francis ay ganap na nakabawi sa ngayon, at ang kanyang ekspresyon ay nagulat nang marinig niya ito. Agad na tinapos ni Francis ang kanyang pag-iisa. Hindi ko akalain na ang Black Destruction Serpent Dragon ay magtatago sa mga hindi tao. Ito kaya ang dahilan kung bakit nagsimula ang digmaan ng mga hindi tao. Bulong ni Francis sa mahinang tono. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malubhang nasugatan ng pinagsamang puwersa ng Sky Suspension Palace at ng Grand Imperial Hall, ngunit kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay nangahas na muling lumitaw, nangangahulugan iyon na malamang na nabawi nito ang halos lahat ng lakas nito. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon sa tuktok nito ay katumbas ng sinaunang Diyos na si Xiang. Ang mga tunay na Diyos ay may 9 na ranggo, at ang sinaunang Diyos ay tumutukoy sa mga nasa ika-6 na ranggo o mas mataas. Tinansya ni Francis na ang Black Destruction Serpent Dragon ay dapat na halos nakabawi sa antas ng isang demigod. Nangangahulugan ito na ang mga hindi tao ay karaniwang mayroong isang mas malakas na demigod. Ang isang solong dagdag na demigod ay sapat na upang baguhin ang takbo ng digmaan pabor sa Dark Moon Lord Dynasty na dati ay kapantay lamang ng Great Gun Lord Dynasty. Kailangan kong pumunta sa larangan ng digmaan ng Ling Province. Nagsimulang maghanda si Francis. Isang guard na nakasuot ng golden armor ang nakatayo malapit sa tinutuluyan niyang gusali. Senior Francis, sinabi sa akin ng kamahalan na sabihin sa iyo na bumalik na siya sa panig ng Great Gun Imperials. Nais din ng kanyang kamahalan na ibigay ko ito sa iyo. Agad na sinabi ng guard nang makita niyang lumabas si Francis, at magalang niyang iniabot ang isang spiritual pet bag. Tumigil sandali si Francis. Ang espiritual na pet bag na ito ay ang ibinigay niya sa ika-9 na prinsipe kanina. Naglalaman ito ng 2 beast pack at 3 quasi-sacred lords kay shaking golden apes. Ang ika-9 na prinsipe ay umalis sa larangan ng digmaan. Marahil ay isa lamang ang dahilan kung bakit aalis ang ika-9 na prinsipe sa sandaling ito upang maging sagradong emperador. Halos 5 taon na ang lumipas mula nang matapos ang paglilitis sa Crown Prince. 1 taon na lang ang natitira bago ang ika-9 na prinsipe ay magiging sagradong emperador. Tiyak na hindi nila siya papayagan na manatili pa sa larangan ng digmaan. Inalis ni Francis ang espiritual na pet bag at inilagay ang lahat ng mga hayop sa loob nito sa Misty Spatial World. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang iniskan ang paligid gamit ang kanyang divine sense. Napag-alaman niyang si Godfrey at Angelica ay kapwa nasa hiwalay, kaya umalis si Francis ng mag-isa at nagtungo sa larangan ng digmaan ng Ling Province. Nanatiling nakikipag-ugnayan si Francis kay Old Monster Shu habang nasa daan.
Ang dalawang Lord Dynasties ay pumasok sa isang malawakang digmaan, at ang Great Gun Lord Dynasty ay nagpadala ng 3 demigods. Sinabi ng matandang halimaw na si Shu kay Francis ang ilan sa mga nangyayari sa larangan ng digmaan. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Francis nang marinig lamang ito. Nagtataka ako kung ano ang magiging hitsura ng labanan sa pagitan ng mga demigod. Bahagyang nalungkot si Francis na hindi siya nagtakda ng spatial marking malapit sa larangan ng digmaan ng Ling Province. Weng weng weng. Isang pares ng eskarlate na pakpak ng kidlat ang kumalat sa likod ni Francis habang ginagamit niya ang lightning wings flying technique upang mabilis na tumungo sa larangan ng digmaan. Matandang halimaw Shu, maaari kang lumapit pa sa larangan ng digmaan. Nagmensahe si Francis kay Old Monster Shu. Sa sandaling ito, ilang malalaking lungsod lamang ang pagitan nila. Sa larangan ng digmaan ng Ling Province, nagulat si Old Monster Shu ngunit lumapit pa rin sa mismong larangan ng digmaan. Isang malakas na surge ng I-intent ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng kanyang kaluluwa, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may isang layer ng ginto. Sa sandaling ito, naramdaman ng matandang halimaw na si Shu na ang kanyang paningin ay naging ilang dosenang beses na mas mahusay. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa langit at nakita sa pamamagitan ng nakakatakot na bagyo ng pagkawasak upang makita ang mga demigod figure na nakikipaglaban. So, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga demigod. Ang puso ni matandang halimaw Shu ay nanginginig, at siya ay lubos na natulala. Sa pagtingin pa lamang dito, naramdaman ng matandang halimaw na si Shu na ang nakakatakot na kapangyarihang ito na maaaring sirain ang langit at lupa ay lumampas sa mga limitasyon ng isang sagradong Panginoon. Ang anumang random na shockwave mula sa isang demigod ay madaling pumatay sa kanya. Mga tao, bumalik ako. Lahat kayo ay hindi malayo sa kamatayan ngayon. Isang lalaking nababalutan ng itim na kaliskis at eskarlate itim na apoy ang lumitaw. Siya ay may nakamamatay na ekspresyon, at isang itim na buhawi ang sumipol sa paligid niya habang ito ay tumawid sa ilang dosenang milya. Nasa harap niya ang isang matanda na nakasuot ng malaking gintong balabal at may hawak na gintong tungkod na may ulo ng dragon sa tuktok. Tinakpin siya ng mga gintong dragon na gawa sa liwanag. Ang taong ito ay ang pinuno ng Grand Imperial Hall at ang taong namamahala sa Lord Dynasty Demigod Dragon Emperor. Black Serpent Dragon, mamamatay ka ngayon. Ang mga mata ng Demigod Dragon Emperor ay biglang kumislap na may gintong liwanag. Nagbago ang kulay ng langit at lupa, at ang hindi nakikitang kapangyarihan ng mga batas at layunin ay dumaan patungo sa Black Serpent Dragon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.